Mr. Silent Channel. Please don't skip the ads. Kabanata 3961 Steel City. Mukhang bigo si Aching. Bagamat alam niyang halos iniwan na siya ng kanyang mga magulang, gusto pa rin niyang malaman ang kanyang pinagmulan. Maghintay hanggang Bangpiao, kung may pagkakataon, matutulungan kitang mahanap ito at tingnan kung may iba pang mga pahiwatig, pag-aaliw ni Yanshu. Talaga. Maraming salamat, Old Yan. Sabi ni Aching, at luluhod na sana sa harap ni Yanshu. Huwag mong gawin ito, ikaw ang aking benefactor. Dali-dali siyang inalalayan ni Yanshu at nakangiting sinabi, nga pala, kung gusto mo, paano kung tulungan kitang mag-isip ng pangalan? Hindi makapaniwala si Aching, gusto mo bang bigyan ako ng pangalan? Ang dakilang sage ay marangal, iba sa undead na katulad niya, ang ulap at putik. Nagkusa si Yanshu na pangalanan siya, na isang malaking karangalan para kay Aching. Kaya mo ba? Medyo nambobola si Aching. Pinag-isipan ito ni Yanshu saglit, at sinabing, ngayon, ikaw ang Silver Fox Knights. Inalis ang dalawang taksil, at binantayan ako at si Captain Sylvie, para sa iyo, ito ay isang araw na dapat tandaan. I see, you keep the word king, and call it John's side, how about that? Sa panig ni Ching Jun. Biglang sabi ni Aching. Ye Fan, ano sa tingin mo? Tumingin si Yanshu kay Ye Fan na may mahinang ngiti. Laging nararamdaman ni Ye Fan na may ibig sabihin ang lalaking ito, at naisip, maaaring nakita niya ang kanyang sarili at gustong sanayin si Aching. Sa panig ng Qing Monarch, ito ay upang tulungan ang Monarch na alisin ang mga kasuklam-suklam na ministro at magnanakaw sa paligid niya, na talagang isang magandang implikasyon. Iyon daw ang pangalang ibinigay kay Aching, pero parang blessing ito sa kanya. Hindi ito para sa akin, basta't gusto ni Aching, sabi ni Ye Fan. Gusto ko ang pangalan na ito. Si Aching ay lubos na nasisiyahan, na may pambihirang inosenteng ngiti sa kanyang mukha, ako ay tatawagan sa panig ni Ching Jun sa hinaharap. Sa kotse, pagkatapos nitong pag-uusap, mas naging malapit ang relasyon nilang tatlo. Gayunpaman, kadalasan sa panig ni Ching Jun, siya ay tahimik pa rin, na hindi mapaghihiwalay sa kanyang karanasan sa paglago sa mga nakaraang taon. May tanong pa rin si Ye Fan sa kanyang puso, na siyang narinig niya noon, tungkol sa nakaraan ni Sylvie. Gusto niya talagang tanungin si Yanshu kung alam niya ang ibig sabihin ng Tantek. Ngunit sa karunungan ni Yanshu, karamihan sa kanila ay mabilis na mahulaan na ito ay may kinalaman kay Sylvie. Nadama ni Ye Fan na bilang paggalang, hindi siya dapat magtanong o mag-isip ng labis. Anyway, nagtulungan sila ni Sylvie sa maikling panahon, at hindi na kailangang hukayin ang ilan sa kanyang mga peklat. Ang paglalakbay pagkatapos noon ay naging maayos. Sa daan, ilang halimaw lang ang nakasalubong ko, pero sa harap ni Samas, walang banta. Nag-aalala si Sylvie na ang mapa ng ruta ay kinokontrol ng mga itim na kamay sa likod ng mga eksena, kaya binago niya ang nakaraang ruta. Bagamat matagal ng huli, sa wakas ay nakarating siya ng ligtas sa Hama Pagoda. Mula sa malayo, nakita ni Ye Fan ang isang bakal na lungsod na nakatayo sa disyerto, na may hindi mabilang na mga gusaling bakal, na napakaganda. Ngunit sa opinyon ni Ye Fan, ito ay talagang hindi mas malakas kaysa Yuncheng sa Kyushu. Hindi nakakagulat na si Han Yinsheng ay gumawa ng kaguluhan sa simula. Papasok na ako sa lungsod, at tapos na ang tiwala. Tinanong ni Yanshu, Ye Fan, susunod ka bang babalik sa Longmelo kasama si Yinho? Umiling si Ye Fan, ang dahilan kung bakit ako sumali sa Yinho, alam na alam mo, aalis ako pagkatapos ng tiket na ito. Sa palagay ko ay hindi ka papayag na manatili sa Silver Fox, tanong ni Yanshu, gusto mo bang manatili sa akin? Anong ibig mong sabihin? Nag-aalala ako na hindi susuko ang taong gustong pumatay sa akin. Gusto kong hilingin sa iyo na protektahan mo ako kahit saglit. Siyempre, kung kailangan mo ako, gagawin ko ang lahat. Taos-pusong sinabi ni Yanshu, alam kong hindi ka nagkukulang sa pera, ngunit kung ano ang gusto mong makamit, makakatulong ako sa iyo ng kaunti. Nag-alinlangan si Ye Fan, dapat gusto niyang pumunta sa Shenki Empire, o gumawa ng komisyon sa S-level, makita ka sa lalong madaling panahon sa Suqingzhou. Ngunit ang dalawang bagay na ito, sa totoo lang, ay hindi maaaring gawin ng sabay-sabay. Hindi kita mapoprotektahan sa lahat ng oras, ngunit kung mananatili ako sa Bangying, maaari akong makipagtulungan sa iyo. Nadama ni Ye Fan na sulit na maging kaibigan ng gayong matalinong tao. Tama na, hahanap ako ng paraan sa lalong madaling panahon para bigyan ang sarili ko ng kapangyarihang protektahan ang sarili ko, sabi ni Yanshu na may kaluwagan. Nang marinig ito ni Ching Jun, hindi niya maiwasang magtanong, Mr. Ye, gusto mo bang umalis sa Yinho? Tumango si Ye Fan. Matapos makakuha ng positibong sagot, hindi maitago ni Ching Jun ang pagkawala sa kanyang mga mata sa gilid. Hindi ka rin ba aalis? Maghihiganti ka ba para sa marangal na mamamatay tao, sabi ni Ye Fan. Ibinaba ni Ching Jun ang kanyang ulo at bumulong, oo. Gusto kong maghiganti. Ang grupo ay dumaan sa authentication light curtain sa labas ng gate ng lungsod, pumasok sa ginintuan na gate ng lungsod, at agad na nagsimulang lumipad sa mababang altitude at mabagal na bilis alinsunod sa mga patakaran ng lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang isang malaking lumilipad na Dragon Mount tulad ni Samas ay magkakaroon ng labis na impluwensya kung ito ay gumagalaw sa lupa.
Pagkatapos ng lahat, ang Hama ang core ng Kachu Federation. Ang lahat ng mga residente ay kumain at nakakita nito, at ang pagpasok ng isang grupo ng mga adventurer ay hindi nagdulot ng anumang kaguluhan. Tiningnan ni Kunchi ang mataong eksena at medyo nasasabik na sinabi, "Head of the regiment, this time ikaw na mismo ang nagwasak kay Lanzi. Siguradong maraming master na gustong umasa sa ating Silver Fox. Sa oras na iyon, hindi karapat-dapat si Long Melo nandito tayo. Paano kung lumipat din tayo sa Steel City, masyadong gwapo ang lungsod na ito." Mapait na ngumiti si Sylvie, ilang beses ko nang sinabi iyon, malaki ang naitulong ni Yefan, hindi ako nag-iisa. Bukod dito, si Bang Yingguang ay isang Gold Guild, mayroong dalawa, isang dosenang Silver Guild, at mayroon silang foothold dito. Masyado pa tayong bata. Captain, huwag mong maliitin ang iyong sarili, maaari talaga naming pag-isipang pumunta sa Hama para subukan ito. Maraming malalaking Chamber of Commerce dito, at maraming komisyon. Sobrang supportive din ng ibang members. Walang magawa si Sylvie, sige, pag-iisipan ko ng seryoso, pero ipadala muna natin si Mr. Yan sa target address. Napakahusay ng batas at kaayusan sa Bang Ying, at lahat ay nakaka-relax na. Hindi nagtagal at naihatid na si Yan Shu sa target na address. Kuya Yan, nandito na, please bumaba ka na. Dahan-daang lumabas si Yan Shu sa kotse, at lumabas si Yefan kasama niya. Sa pagtingin sa harap, ito ay isang medyo napakarilag na malaking mansyon, ang material na metal at kristal, ay nagpapakita ng kayamanan. Ang buong block ay parang mayamang lugar. Sa isang plate number sa gate, nakasulat ang salitang, Wufu. Sa wakas nakauwi din. Ang mga mata ni Yan Shu ay kumikinang, at lumingon siya at nagpasalamat kay Sylvie, salamat sa iyong pagsusumikap, lahat mula sa Silver Fox Knights. Alam ko na nagbayad ka ng malaking halaga, at gagawin ko ang alyansa sa lalong madaling panahon. Bayaran ang bayad sa komisyon, at magdagdag ng 30% bilang isang pensiyon. Matanda yan, napakagalang mo, ang pagkamatay sa misyon ay bahagi ng propesyon ng adventurer, hindi mo kailangang mag-alala ng labis. Si Sylvie ay nagbigay ng isang nightly silot, kung gayon mauna na kami. Sa ilang araw lang, halo-halong mood din si Sylvie, sinusubukang tapusin ang misyon, kailangan niyang maghanap ng lugar na tahimik. Yefan, saan ka pupunta? Nang makitang hindi sinasadya ni Yefan na umalis, hindi naiwasang magtanong ni Sylvie. Bago makapagsalita si Yefan, bigla siyang nakarinig ng bulalas mula sa pinto. Ikaw Fan. Bumukas ang pinto ng Wufo mula sa loob sa oras na ito. Isang babaeng nakasuot ng silver gray na fringe dress, dark blue long hair, graceful figure, at magandang puting balat, mabilis na tumakbo pababa sa hagdan at sinuntok si Yefan. Sa ilalim ng nagtatakang mga mata ng lahat, yamakap ang babae sa baywang ni Yefan at samandaw sa dibdib ni Yefan, umiiyak sa tuwa. Dumating ka talaga. Ikaw. Pinuntahan mo talaga ako. Hindi sa. Banggitin na ang mga tao ng Silver Fox Knights ay natulala, si Yefan mismo ay natulala. Han, Miss Han. Kabanata 3962 babae. Minsan naisip ni Yefan na hindi na sila magkikita ni Han Yinseng. Kung tutuusin, ang kabihas ng Fitz ay maraming beses na mas malaki kaysa sa ikalimang asawa, at kung hindi siya lalabas upang hanapin ito, hindi siya magkikita sa malawak na dagat ng mga tao. Naalala ko lang na sinabi ni Han Yinseng na ang pangalan ng kanyang lolo ay Wu Hengtong, na namamahala sa negosyo ng Waxen Pavilion. Wufo, nagkataon lang. Miss Han, huwag ka munang umiyak. Dahan-daang itinulak ni Yefan si Han. Umalis si Yinseng at mapait na ngumiti, kung sasabihin kong nandito ako, nagkataon lang, naniniwala ka ba? Ngumiti si Pucci, alam ko, gusto ng mga lalaki ang mukha, kaya naniniwala ako sa iyo. Si Yefan ay walang magawa, sa katunayan, kahit siya mismo ay nag-isip na ito ay masyadong mapangahas. Tumingin si Yan Shu sa kanilang dalawa nang may pag-iisip, medyo curious. Yinseng, sino ito? Isa pang gwapong binata. Lumabas ng pinto, nakasuot ng magarang damit at mabait na nakangiti. Pinsan, ito ang binanggit ko sa iyo, Yefan na nagligtas sa akin sa Bronze Civilization. Yefan, ito ang aking pinsan, Wu Aofeng. Ipinakilala ni Han Yinseng. Bakas sa mga mata ni Wu Aofeng ang pagkagulat, dumating dito ang tansong sibilisasyon. Pinsan, huwag maniwala, kahit na ang ikalimang asawa ay isang tansong sibilisasyon, ngunit ito ay napakaunlad, hindi nakakagulat na si Yefan ay maaaring dumating, sabi ni Han Yinseng. Nakangiting tumanggo si Wu Aofeng dahil siya ang benefactor ni Yinseng, natural siyang panauhin ng pamilya Wu. Paano naman ang iba? Kumusta, Young Master Wu, kami ay mula sa Longmello Silver Fox Knights, at ako ang pinuno ng grupo, si Sylvie. Sinabi ni Sylvie. Pinagkatiwalaan kami ni Mr. Yan Shu na ihatid siya pauwi. Yan Shu. Parehong naguguluhan sina Wu Aofeng at Han Yinseng, parehong kunot noong tumingin kay Yan Shu. Hilay, sino ka? Ano ang kinalaman ng pamilya naming Wu sa iyo? Tanong ni Wu Aofeng. Sa pagkakataong ito, lahat ng naruroon ay ganap na nabulag. Hindi kaya maling pamilya ang inamin ni Yan Shu. Namumula ang mga mata ni Yan Shu at sinabi niya, Xiaofeng, ako ito. Biglang nagbago ang mukha ni Wu Aofeng, bakit ka bumalik? Sige, mahabang kwento, sabi ni Yan Shu.
Kinagat ni Wu Aofeng ang kanyang mga ngipin at sinabi kay Han Yinseng, "Pinsan, hindi ka madadala ng kapatid ko sa Wanyin Building ngayon, kaya hayaan ang driver na ihatid ka doon." "Pinsan, sino ang matandang ito?" Si Han Yinzing ay naguguluhan pa rin. "Siya. Kakausapin kita mamaya," sabi ni Wu Aofeng. Bagamat si Han Yinseng ay interesado, tila nagmamadali siya at nag-aatubili na sinabi kay Yefan, "Pasensya na, Yefan, kailangan kong pumunta sa Wanyin Building para magtanghal, hinihintay mo ako sa bahay." Pagganap, nagulat si Yefan. Sabi, "Isa ka ng artista ngayon." Hindi ito isang artista, ito ay isang music hero. Ito ay isang uri ng salamangkero, ngunit sa ginintoang sibilisasyon ito ay isang industriya ng pagganap. Ngumiti si Han Yinseng at nagsabi, "Nakalimutan mo, ang instrumento ko ay ang chin." Biglang napagtanto ni Yefan na ang emosyon ay isang propesyon din ng isang salamangkero. "Pinsan, bilasan mo, o huli na ang lahat," udyok ni Wu Aofeng. Pagkatapos ay kumaway si Han Yinseng kay Yefan at sa iba pa, at sumakay sa isang luxury suspension car sa pintuan. "Okay. Kuya Yefan, ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng napakagandang music hero." Commandant si Kun Chi. Hindi alam ni Yefan kung matatawa ba siya o maiyak, "Saan mo gustong pumunta?" Isa lang itong matandang kaibigan. Tumingin si Wu Aofeng sa mga tao sa oras na ito at nag-isip tungkol dito, si Kapitan Sylvie, na matagal nang hinahangaan ang pangalan ng Long Mellow Pearl, "Kung hindi ka nagmamadaling umalis, maaari ring pumunta sa aming pamilyang Wu upang umupo, o hayaan kaming pumasok sa pagkakaibigan ng mga Panginoong may lupa." Maraming miyembro ng Silver Fox ang naging kapaki-pakinabang nang marinig nila ito. Ang ulo ng kanyang sariling pamilya ay talagang sikat sa hamaplating. "Master Wu, sa palagay ko ay hindi na kailangan. Misyon nating kumpletuhin ang pagkakatiwala, at ang pagtanggap ay, Kapitan Sylvie, sa katunayan. Maaaring kailangan pa naming makipag-usap sa iyo tungkol sa iba pang mga ipinagkatiwala. Bakit hindi muna tayo?" Nag-ambala si Wu Aofeng. Sandaling natigilan si Sylvie at ang iba pa. Ang pamilya Wu ay mukhang isang mayamang tao mula sa Bangping. Sa napakaraming makapangyarihang guild sa Bangying, bakit hinahanap pa rin nila si Yinho? Gayunpaman, hindi dapat sayangin ang door-to-door business. Hindi naman tumanggi si Sylvie, at nagdala ng mga tao sa kanya. Sandali. Isang matandang lalaki na may kulay abong buhok at mukhang kasambahay sa pintuan ang nagpatigil kay Qingjun mula sa likuran. "Lolo Wu Ting, anong problema?" tanong ni Wu Aofeng. "Pinakamatandang young master, ang taong ito ay undead," sabi ng kasambahay na si Wu Ting. Tiningnan ni Wu Aofeng ng malapitan at nalaman na si Qingjun ay talagang walang kaluluwa, kaya hindi niya maiwasang sumimangot. "Itong undead, ito rin ba?" "Isang miyembro ng aming Silver Fox," sagot ni Sylvie. Nagulat ang katawan ni Qingjun, nakatingin sa mga mata ni Sylvie, may halong emosyon. Sinabi ni Yan Shu, "Xiaofeng, iniligtas ni Qingjun ang aking buhay, papasukin siya." "Iniligtas ka niya? Paano naging posible, saan ginawa ang?" "Ang mga undead ay nagmula sa napakahusay na kakayahan. Matagal na, ang mga undead ay mga moldita at masasamang tao, paano mo makukuha ang gayong tao? Siya ang groom ng aming guild, ngunit pati na rin ang aming partner, kung ang pamilya Wu ay mag-iisip, pagkatapos ay aalis kami ngayon," sabi ni Sylvie. Saglit na nag-alinlangan si Wu Aofeng at sinabing, "Iyon lang, ngunit mangyaring huwag pumasok sa loob ng bulwagan. Lolo Wu Ting, maaari kang magayos ng lugar para sa kanyang pagpapahinga." Hindi pa rin nasisiyahan si Sylvie at may gustong sabihin, ngunit pinigilan siya ni Qingjun. "Siya. Head of the regiment, I'm fine, huwag makialam sa pagtanggap ng lahat sa komisyon," kontento na si Qingjun. Pagpasok sa inner hall, nakita ng grupo si Wu Hengtong, ang kasalukuyang nagsasalita ng pamilya Wu. Bagamat hindi bata si Wu Hengtong, mukha pa rin siyang nasa katanghaliang gulang, may makapal na kilay at tigre na mata, at hindi siya galit o mayabang. Matapos malaman ang sitwasyon, tumingin si Wu Hengtong kay Yan Shu na may time na ekspresyon. "Girl, walang tagalabas dito, tanggalin muna natin ang disguise technique." "Babae." Isang grupo ng mga tao ang naghinala na mali ang kanilang narinig. Pero nagulat si Sylvie at ang iba pa sa sumunod na eksena. Hindi mabilang na may kulay na parang pulbos na light particle ang lumitaw sa Yan Shu na mabilis na natunaw at nagkalat. Tila pagkatapos ng isang pagbabago, ang orihinal na payat na matandang lalaki ay naging isang payat na batang babae. Ang isang ulo ng asol na seda ay nakasukbit sa likod ng kanyang ulo, at isang neutral na lalaki ang nagsilbi sa kanya, na binalot ng mahigpit ang kanyang payat na katawan. Gayunpaman, ang pinong mukha ng melonseed na parang hibiscus, ang kagandahan ng isang babae sa libro, at ang ugali ng isang libro, ay mahirap hanapin sa mga ordinaryong babae. Matapos tanggalin ang disguise, ang batang babae ay naging sobrang mahiyain, na may isang pares ng matalinong malinaw na mga mata, ng ahas na tumingin sa lahat. "Itong mukhang awa na nakita ko, talagang nagmukhang tuwid ang ilang malalaki at tatlong magaspang na adventurer. Sa Adventurers Guild, hindi mo makikita ang isang maislan at kaakit-akit na babae. Ito ang apo ko, Wu Yanshu. Wala akong choice kundi gamitin ang disguise technique. Salamat sa lahat sa pag-escort sa kanya pabalik," matigas na sabi ni Wu Hengtong.
Humingi ng tawad si Wu Yanshuo kay Sylvie, pasensya na, Kapitan Sylvie. Hindi ako nagtitiwala sa iyo, iniisip ko lang na magiging mas komportable ito. Ang banayad at malinaw ang boses, ibang-iba sa boses ng matandang lalaki. Pagbabagong anyo. Napakatanda yan. Naku, Miss Yanshu, ilusyonista ka pa rin ba? Nakabawi si Sylvie sa kanyang pagkagulat. Kabanata 3963 paprotektahan mo ako. Ang ilusyonista ay isa ring propesyon sa mga mage. Ito ay hindi agresibo, ngunit maaari itong patuloy na nagbabago. Ang pagbabalat kayo ay isang uri ng ilusyon. Bilang karagdagan sa base ng paglilinang, ang mga nagawa ng ilusyonista ay higit patungkol sa ilang mga kasanayan, tulad ng kontrol sa mga detalye ng ilusyon, ang pagtatago ng base ng paglilinang, at iba pa. Isang matalinong ilusyonista, nang magpalit siya ng mukha, nagbago pa ang boses at hininga niya. Sa makatuwid, ang cultivation base ni Sylvie ay mas mataas kaysa kay Wu Yanshuo, ngunit siya ay nalinlang din. Diyos ko, babae pala talaga si Yan Lao. Masyadong malakas ang disguise technique na ito. Ang anit ni Kun Chi ay manhid, at pagkatapos ay tumingin siya kay Ye Fan, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Ye Fan, bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo ba naisip na nakakamangha na nakasama mo si Miss Yan? Unang napakaraming araw. Ngumiti si Ye Fan, ano ang kakaiba, hindi ka pa nakakita ng babae. Ano? Anong ibig mong sabihin? Alam mo na ba? Natigilan si Kun Chi. Tumango si Ye Fan. Tumigil ka sa pagmamayabang. Hindi ako naniniwala. Nagpout si Kun Chi, itong disguise technique, kahit ang ating regiment commander ay hindi nakita. Nagsasabi ng totoo si Ye Fan. Tumingin si Wu Yanshuo kay Ye Fan na may komplikadong mga mata at sinabi. Noong nag-guest ako sa hotel, hiniling kong tumira sa 2 silid dahil nakita ko ang aking pagkakakilanlan. Tinapik ni Kun Chi ang kanyang noo, totoo, nagtataka pa rin ako, kayong dalawa, bakit mag-aaksaya ng pera para manirahan sa 2 silid? Kwarto. Salamat sa hindi mo pagbuwag sa akin, bulong ni Wu Yanshuo habang hawak-hawak ang kanyang damit. Dahil pinili mong mag-disguise, tiyak na nahihirapan ka, at tinutugis ka, kaya natural na hindi ko kailangang ilantad ito. Nagkibit balikat si Ye Fan. Matalim na tiningnan ni Wu Hengtong si Ye Fan, walang masyadong tao na nakakakita sa pamamagitan ng inkstone at book disguise. Mukhang may iligtas mo si Yin Heng, na talagang kakaiba. Lolo, papunta na si Ye Fan. Inaalagaan din niya ako ng mabuti, kung wala siya, hindi ako makakabalik ng buhay, sabi ni Wu Yanshuo na may basang mga mata. Hinawakan ni Wu Hengtong ang ulo ng kanyang apo nang may pagkabalisa. Matagal nang walang narinig si Augury mula sa iyo, alam kong may nangyari, nagkasala ako sa iyo, anak. Mr. Wu, anong nangyayari? Sino ang gustong pumatay kay Miss Wu? At sinabi niyang Master Wu na may ipinagkatiwala siya sa atin. Diretso sa puntong sabi ni Sylvie. Hiniling ni Wu Hengtong na maupo muna ang lahat, at pagkatapos ay ikinwento ang tungkol dito. 10 taon na ang nakalilipas, natuklasan ni Wu Yanshuo na bilang karagdagan sa kanyang talento bilang isang ilusyonista, mayroon din siyang pambihirang karunungan, at ang kanyang kakayahang matuto ay patuloy na tumaas. Sa saloobin na subukan ito, pumunta ang pamilya Wu sa Temple of Wisdom upang hilingin sa pari na gumawa ng isang pagtatasa, at nakumpirma na ito ay isang dakilang pantas. Sa orihinal, isang magandang kaganapan para sa isang mahusay na pantas ang magkaroon ng isang mahusay na pantas sa isang pamilya tulad ng pamilyang Wu na nagpapatakbo ng negosyo ng mga kagamitan sa espiritu. Pagkatapos ng lahat, hanggat si Wu Yanshuo ay higit na nakikibahagi sa larangan ng mga kagamitang pang-espiritu, magdadala ito ng mga teknolohikal na tagumpay sa madaling panahon. Ngunit hindi inaasahan ng pamilya Wu na ang paglitaw ng isang mahusay na pantas ay makakaapekto rin sa interes ng ilang iba pang lokal na puwersa. Ilang beses nakatagpo ng aksidente, si Wu Yanshuo at muntik nang mamatay. Kung hindi dahil sa mga research institute sa Bangkletang, pinrotektahan din ni Fitz at ng Kachu Federation ng Great Sage, natatakot ako na ang ilang mga kakumpetensya ay gumawa ng mas tahasan. Gayunpaman, ang pinakamahusay na paraan upang talagang maalis ang krisis ay ang pananaliksik ni Wu Yanshuo, na nakagawa ng malaking tagumpay, na nakakuha ng atensyon ng senior management ni Fitz. Kapag naaprubahan na ng Research Institute si Wu Yanshuo, talagang malas ang sinumang maglalakas loob na magplano laban kay Wu Yanshuo. Para sa kadahilanang ito, si Wu Yanshuo ay nananatiling mababang profile sa paglipas ng mga taon, halos hindi manatili sa bahay, pag-aaral ng paksa ng espiritual na mga kasangkapan. Ngunit hindi pa rin siya pinabayaan ng mga kakumpetensya sa labas, at hindi nila alam kung saan kukuha ng balita na maaaring matagumpay na malalampasan ni Wu Yanshuo ang paksa. Bilang resulta, ang nangungunang pamunuan ng Kakyu Federation ay aktwal na nagpakilala kay Wu Yanshuo ng isang pagkakataon para sa karagdagang edukasyon na may kabaitan. Si Augury, iyon ay, ang Research Institute ng Stone Castle, ay kung saan matatagpuan ang ilang Masters of Spiritual Tools. Kung hindi mapupunta ang Inkstone Book, nangangahulugan ito na hindi mo alam kung paano ito purihin, nakatumbas ng pagkahulog sa limelight. Bagaman ang aming Marshall family ay nakapagtatag na ng foothold sa Fizz, hindi pa rin namin kayang harapin ang isang grupo ng matatandang maharlika ng tunay na gintong lahi. Bilang resulta, pinutol namin ang pakikipag-ugnayan kay Yanshuo, at nag-aalala kami sa mga araw na ito, at siguradong may nangyari.
Bumulong si Wu Yanshu, halfway, lumitaw ang isang grupo ng mga mamamatay tao. Nalaman kong hindi maganda ang sitwasyon, nakihalubilo sa karamihan, at ginamit ang disguise technique. Sa kabutihang palad, halos hindi ako lumabas sa mga taon na ito, at hindi nila alam ang aking mga ilusyon. Mapalad akong naging guro at hinayaan akong makatakas. Maraming supernatural na kapangyarihan ang kabilang partido at mukhang nalaman niya ang aking peking pagkakakilanlan, kaya inayos nila ang West Wind Iron Brigade na patayin ako sa rail car. Galit na sinabi ni Wu Aofeng, maliban sa mga tao sa loob ng federasyon, sino ang makakahanap sa iyo ng tumpak? Dapat ay may kinalaman ito sa Zircon Chamber of Commerce. Ang Zircon Chamber of Commerce. Ano iyon? Tanong ni Sylvie. Oh, ito ay ilang gintong maharlika mula sa Bangkletang na nag-set up ng Spirit Tool Trading Chamber na nagpindot sa ating Waxen Pavilion. Ang pangunahing pamilya ni Zircon, ang pamilyang Gao, ay hindi lamang napakalakas sa mundo ng negosyo, ngunit isa ring mahusay na sage sa Federal Research Institute. Si Gao siya ang ama ng kasalukuyang pinuno ng pamilya Gao. Sumigaw si Kun Chi, ang dakilang pantas na si Gao siya. Ang henyo na nag-imbento ng teknolohiyang enchantment fuse. Oo, tumango si Wu Hengtong. Lahat ng nasa Silver Fox ay mukhang Sol M na, at si Sylvie ay bumantong hininga, ito pala ang pamilya ng dakilang sage ni Gao siya, talagang hindi ka panipaniwala. Tanong ni Ye Fan, anong teknolohiya ng enchantment fusing? Napakalakas. Maingat na sinabi ni Wu Yanshu, sa pangkalahatan, kung gusto mong pagbutihin ang grado ng isang spirit tool, ang pinakamadaling paraan ay akitin ito, dahil ang pagpapabuti ng mga materyales ay gagawa ng maraming pagsisikap, at ang panganib ay napakataas. Ngunit kailangan lang baguhin ng kaakit-akit ang labas ng spirit tool, at ang mga materyales ay medyo madaling mahanap, kaya lubos itong inirekomenda. Gusto ito ng lahat ng uri ng adventurer. Kaya lang, may success rate din ang enchantment. Kung mas malakas ang material, mas mahirap isama sa spiritual tool. Kung malakas ang rejection reaction, mabibigo ito. Ang dakilang sage na si Gao Xia ay nakabuo ng kaakit-akit na fuse, 100 taon na ang nakalilipas, na isang teknolohiya na maaaring tumpak na mag-obserbo ng mga pagbabago sa mga particle ng enerhiya at huminto sa mga pagkalugi sa oras. Dahil sa paglitaw ng kaakit-akit na teknolohiya ng fuse, ang kaakit-akit na industriya ng sibilisasyong fuse ay ngayon ang rate ng tagumpay ay higit sa doble kumpara sa nakaraan. Napabuntong hininga si Wu Hengtong, ang hindi kapanipaniwalang teknolohiyang ito ay masasaliksik lamang ng mga mahuhusay na pantas na nasa unahan ng industriya. Maging ang aming Waxen Pavilion ay umaasa sa ang enchantment fuse ay nagbukas ng maraming negosyo, kaya sa harap ng pamilyang Gao, hindi ko talaga kaya ang aking bewang. Kumunot ang noo ni Sylvie at sinabing, Mr. Wu, kung tama ang hula ko, ang local guild sa Bangalore, dahil ayaw kong makasama ang local guild. Tama ang ginawa ng pamilya Gao, kaya ayaw kanilang tulungan. So, gusto mo kaming kunin at patuloy na protektahan si Miss Wu. Talagang matalino si Head Silway, totoo iyon. Mapait na ngumiti si Wu Hengtong, alam ko rin iyon. Medyo sobra-sobra ito, kung gusto mong tumanggi, maiintindihan ko. Nag-alinlangan si Sylvie, at lihim ding umiling ang ilang miyembro ng Silver Fox. Ang mga potensyal na kalaban ay masyadong nakakatakot. Ye Fan, sabi mo kung mananatili ka sa bangya, patuloy kang makikipagtulungan sa akin, at paprotektahan mo ako, di ba? Tumingin si Wu Yanshu kay Ye Fan, dahil hindi siya sanay na tumingin sa mga tao, ang kanyang kulay rosas na mukha ay puno ng kahihiyan at pamumula, at ang kanyang maningning na mga mata ay puno ng kaawa-awang mga ekspresyon, dahil sa takot na maiwan. Dahil nangako ako, natural na susundin ko ito. Hanggat hindi ako aalis, iingatan kitang ligtas, sabi ni Ye Fan na may kalmadong ngiti. Nang marinig ang sang-ayon na sagot, masayang ngumiti si Wu Yanshu, ngunit agad na ibinaba ang kanyang ulo na nahihiya at kinagat ang ibabang labi. Nag-isip si Wu Hengtong nang makita niya ang eksenang ito. Ate, ano ang silbi ng paghingi ng tulong sa isang tao mula sa Bronze Civilization? Ang kalaban ay ang Kachu Federation, ang dakilang sage ng Gao Xia. Umiling si Wu Aofeng at bumantong hininga, pagkatapos ay sinabi kay Ye Fan, Mr. Ye, hindi ako minamaliit sa iyo, ito ay talagang napakabigat na pasanin na hindi mo kayang tiisin. Pinapayuhan kitang huwag mamatay ng walang kabuluhan. Kabanata 3964 na ibinuka ng leon ang kanyang bibig. Si Ye Fan ay walang masyadong pakialam, at sinagot siya ng casual, sa kabutihang palad, dapat kong tiisin ito. Hey, dahil confident ka, samahan na kita. Inisip lamang ni Wu Aofeng na si Ye Fan ay ignorante at walang takot. Naghihirap, natural na tapat. Yanshu, kumusta ang iyong pananaliksik? Tanong ni Wu Hengtong sa oras na ito. Oo, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang paksa ng aking kapatid na babae. Kung makakapagbigay ka ng mga resulta na kinikilala ng pinakamataas na instituto ng pananaliksik, ang pamilya Gao ay hindi mangangahas na gumawa ng anuman sa aming pamilya. Labis din ang pag-aalala ni Wu Aofeng. Seryosong sinabi ni Wu Yanshu, Lolo, sa katunayan, sa pagbabalik, nagkataon na nakagawa ako ng isang mahalagang tagumpay. Sa pagkakataong ito, plano kong formal na isumite ang aking ulat sa pananaliksik sa Federal Research Institute. Kung maipapasa ko ng maayos ang rating, inanyayahan ako sa Getty Republic at lumahok sa panayam ng pinakamataas na instituto ng pananaliksik, kung gayon ako ay talagang ligtas.
Nang marinig ito, kapwa nasa sabik sina Wu Hengtong at Wu Aofeng. Talaga. Good boy, kung magiging maayos, magkakaroon talaga ng lugar ang Wu family natin sa Fifth Civilization. Nagulat din si Sylvie at ang iba pa. Miss Wu, may tiwala ka ba na pumunta kay Geita? Tumanggo si Wu Yansho, kung hindi dahil dito, hindi ako maglalakas loob na bumalik at hahayaan ang pamilya na kumuha ng lahat ng uri ng panganib. Napaisip ang lahat, ito talaga ang totoo, kung walang point grasp, mas mabuting itago. Kapitan Sylvie, ang komisyon na ito ay hindi lamang isang kabuuan ng pera, gusto mo bang pag-isipan pa ito? Sabi ni Wu Hengtong na may kalahating ngiti ngunit hindi nakangiti. To be honest, talagang natutokso si Sylvie at ang iba pang katulad ni Silver Fox. Kahit na ang mga dakilang pantas ay may pambihirang katayuan, mayroon ding mataas at mababang antas. Ang Fifth Civilization ay ngayon ang Geta Republic, at ang mga sumusunod ay ang mga pangunahing federasyon na katulad ng Kachu. Ang sentro ng kapangyarihan, ekonomiya at kultura ay ang pinakamataas na instituto ng pananaliksik ng Geta. Tanging ang mga dakilang pantas na maaaring pumasok sa mata ng pinakamataas na instituto ng pananaliksik ang tunay na kinikilala ng sibilisasyong Fifth. To put it bluntly, naging positive sila. Huwag maliitin ang maliit na pagbabago sa positibo. Sa likod nito, kinakatawan nito ang mukha ng Fifth High Institute. Kung ang mga talentong kinikilala ng Korte Suprema ay inuusig ng mga pangunahing federasyon sa ibaba, iyon ay ang sampal sa mukha ng pinakamataas na antas ng Fifth. Bagamat ang dakilang pantas ni Gaosha ay may mahalagang papel sa Kachu Federation, isa lamang siya sa libu-libong mahuhusay na pantas sa buong Geta Republic. Kapag nakapasok na talaga si Wu Yansho sa bahay, hindi na lamang Silver Fox Knights ang makakaakyat ng mataas. Maraming tao ang gustong maging Night Guard para sa mga dakilang pantas ng Korte Suprema, at talagang hindi pa nila ito turn. Mr. Wu, ngayon lang kami nakaranas ng malaking kawalan. Kailangan ko ng araw para sukatin ang lakas ng kasalukuyang guild, at pagkatapos ay gumawa ng desisyon, okay. Paulit-ulit na nag-alinlangan si Sylvie, ngunit hindi pa rin naglakas loob na pumayag kaagad. Siyempre, kahit hindi mo tanggapin ang tiwala, lahat kayo ay bisita ng pamilya naming Wu. Hihilingin mo ba sa kasambahay na ayusin muna ang tirahan para sa iyo? Dinala ni Butler Wu Ting ang lahat sa silid ng panauhin sa kabilang court, gayunpaman, ang natitirang bahagi ng Qingjun ay hindi nabigyan ng silid. Lolo Wu Ting, ang panig ni Qingjun ay kaibigan ko rin, maaari ba? Hindi makatiis si Wu Yanshu, Miss, hayaan ang isang undead na pumasok sa bahay. Ang Panginoon ay talagang hindi nasisiyahan sa kalooban ng ulo, ito ay hindi nasisiyahan. Ang panig ni Qingjun ay nabigla pa rin sa pagiging, Miss Wu, si, old yan, nang marinig niya ito, bumalik siya sa katinoan at sinabing, yan. Miss Wu, ayos lang, pupunta lang ako sa quadra at aayusin ito. Noong una, ako ang nag-aalaga sa bundok. Pagkatapos magsalita, nang hindi na hinintay na magsalita pa si Wu Yanshu, si Qingjun ay naglakad mag-isa sa likod bahay. Medyo kawili-wili siya, sabi ni Wu Ting na may paghamak. Bumantong hininga si Wu Yanshu, tumingin kay Ye Fan sa tabi niya, at nagtanong, wala kang pakialam, tama. Anong iniisip mo? Hayaan si Qingjun na manatili sa stable side, sabi ni Wu Yanshu. Ang kanyang lakas ay talagang karapat-dapat lamang sa isang quadra, sabi ni Ye Fan. Si Qingjun, na naglalakad sa hindi kalayuan, ay naikuyom ang kanyang mga kamao nang marinig niya ito, ngunit hindi lumingon. Hehe, kahit na si Mr. Ye ay mula sa Bronze Civilization, siya ay napakamakatwiran, nakangiting sabi ni Wu Ting. Tanong ni Ye Fan, Butler Wu, ikaw. Dapat ay Silver 8 o 9, tama ba? Bahagyang nagulat si Wu Ting, paano nalaman ni Mr. Ye? Did. Nabanggit sa iyo ni Miss. Ako ay Silver 9 maraming taon na ang nakalilipas. Sayang lang ang qualifications, at habang tumatanda ako, hindi ako makakakuha ng ginto sa lahat ng oras. Kahit na mukhang nahihiya siya, hindi maitago ni Wu Ting ang bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Pagkatapos ng lahat, si Bai Yin Jiu ay napakabihirang din sa lahi ng Bai Yin, at siya rin ang pinuno ng Wu Family Nursing Institute. Kung isang araw, ang undead sa panig ni Qingjun ay mas malakas kaysa sa iyo, Butler Wu, kung gayon hindi siya mabubuhay sa quadra, tama ba? Sabi ni Ye Fan. Saglit na natigilan si Wu Ting, pagkatapos ay tumawa siya at sinabing, Mr. Nagbibiro ka talaga, hindi marunong mag-cultivate ang undead, ni hindi mo alam ang ganoong simpleng katotohanan. Gumagawa lang ako ng analogy na ganito, what if? Kung ganito, matutulog ang matanda sa quadra, ibibigay ang silid ng matanda sa batang iyon. Malakas na sumigaw si Wu Ting, at sumulyap kay Qingjun, na hindi pa nakakalayo. Mapaglarong ngumiti si Ye Fan, Butler Wu, ito. Isinulat ko na, kailangan mong gawin ang sinasabi mo. Hindi ito sineseryoso ni Wu Ting, nginisyon, at pagkatapos magpaalam kay Wu Yanshu, tumalikod si Foxyo at umalis. Sabay-sabay. Sa study room ng pinuno ng Wu Mansion. Lolo, mukhang maingat si Sylvie. At tinatayang hindi niya tatanggapin ang komisyong ito, sabi ni Wu Aofeng. Nakipag-ugnayan lang ako sa kaibigan ko sa Stone Castle, ang Lance Warlocks, at talagang nadilist sila. Napapikit si Wu Hengtong at sinabing, ang Sylvie na ito, ang lakas ng Silver Fox Knights, ay umakit sa lahat ng partido sa dagat ng buhangin. Sa palagay ko, bagamat dumanas din sila ng mabibigat na pagkatalo sa pagkakataong ito, bumuti ang kanilang moral, at dapat na walang tigil ang kanilang tiwala sa sarili.
Sa karagdagan, ang Silver Fox Knights ay kailangang muling palawakin ngayon. I doubt that Sylvie will have the idea of going one step further. May naisip si Wu Aofeng nang marinig niya ito, Lolo, you mean? Ang bayad sa pagkakatiwala ay triple, at itong halaga ng pera kasama ang daan-daang libo na ibinigay ni Yanshu sa kanila noon, ay sapat na para sa Hilsabang. Si Ping ay direktang nagugat. Napangiti si Wu Hengtong at sinabing, hanggat inilalagay natin ang ating magandang paningin sa harap ni Silway, hindi siya maaaring tumanggi. Ang lolo mo ang nakakaunawa sa puso ng mga tao, ngumiti si Wu Aofeng at tumango. Hehe, dati, ayokong gumastos ng ganoon kalaking pera para kumuha ng Silver Guild, hindi dahil crucial moment na ngayon para sa martial arts family namin. Oo, hanggat lumipas ang yugtong ito, ang ating martial arts family ay tunay na mapapalubog sa langit. Tuwang-tuwang sabi ni Wu Aofeng. Huwag kang masyadong masaya, pumunta ka sa mga Golden Guild na yan. Sa lalong madaling panahon, kahit bamuka ang kanilang mga bibig, mangyaring imbitahan muna sila. Ano? Ang presyo ay mapangahas, sa pagkakataong ito ay tinatayang pataas ng 1,000,000. Masakit si Wu Aofeng, iyon ang halos tubo ng Wuzin Pavilion sa loob ng 1 taon. Kabanata 3,965 Blind Tone. Anong alam mo? Itinuro ni Wu Hengtong ang isang aral, kung hindi ako nagkakamali, alam ni Zircon, ang pamilyang Gao, na ang aming mga inkstones ay nagsumite ng ulat, tiyak na tatalon sila sa ibabaw ng pader. Upang pigilan ang pag-usbong ng ating pamilyang Wu, gagawin nila ang lahat. Ang isang baldado na Silver Fox Knights ay kanya na kumpi lamang. Para talagang harangin ang pinakahuling hakbang ng Gao family, kailangan ng lakas ng Golden Guild. Namutla ang mukha ni Wu Aofeng, at napagtanto niya na ang dahilan kung bakit naglakas loob si Wu Hengtong na gawin ito sa Silver Fox. Ang dahilan ng pagiging bukas palad ay dahil hindi ko akalain na si Yinho ay may tadhana na makakuha ng pera, nga pala, may isa pa, dapat mong bigyang pansin. Wu Heng Channel, ang iyong kapatid na babae, mukhang interesado sa Yefan na iyon. Ano? Paanong ang aking nakatatandang kapatid na babae ay magugustuhan ng isang tansong tao? Sumimangot si Wu Aofeng. Bagaman ang iyong kapatid na babae ay napakatalino, siya ay nananatili sa bahay sa buong taon, walang interpersonal na komunikasyon, at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa sinumang lalaki sa labas. Ang Yefan na ito, mula sa bibig ni Yinseng, ay nakikita na siya ay mahilig sa mga babae, at ito ay talagang kaunti. Kakayahan. Naghinala ako na gusto niyang kumapit sa iyong kapatid na babae at maging manugang ng dakilang sage ng ating pamilyang Wu. Ang iyong kapatid na babae ay mabait at simple, madaling gamitin ng iba, at hindi komportable para sa akin na sabihin sa kanya ng direkta. Lalo na ngayon ay kritikal pa rin ang panahon para isumite niya ang ulat. Ayokong madistract siya dahil sa kaunting pagmamahalan ng mga lalaki at babae. Bumantong hininga si Wu Hengtong, Fenger, mayroon kang pinakamagandang relasyon sa iyong kapatid, at mayroon kang mayaman na karanasan. May paraan, hayaan ang batang iyon na umalis. Lolo, huwag kang mag-alala, binigyan ko lang ng mukha ang kapatid ko at si Yinseng, naisip ko na kung paano siya may aalis sa pamilyang Wu, kumpiyansa nang umiti si Wu Aofeng. Napangiti si Wu Hengtong na may kasiyahan, lagi akong panatag kapag gumagawa ka ng mga bagay. Kaya naman hinayaan ko ang iyong ama at tiyuhin na manatili sa aking bayan, ngunit kinuha kita sa aking tabi. Fenger, bagamat ang industriya ng Waxen Pavilion ay aasa sa iyong kapatid sa hinaharap, ang buong pamilya ng Wu ay aasa sa iyo. Huwag hayaang mabaigo si Lolo. Mukhang nasasabik si Wu Aofeng, oo. Lolo. Sa sandaling ito, ang isang lingkod na siya ay nagmamadaling pumunta sa pintuan ng pag-aaral. Master Feng, hindi maganda. Ano ang gulat? Sumimangot si Wu Hengtong. Narinig lang ng driver ni Miss Yinseng ang balita na sa Wanyin Building, si Miss Yinseng ay blind tone, kay Dong Liu Shui. At nakipagpustahan din siya. Malaki ang pagbabago sa mukha ni Wu Aofeng, Dam. Itong Dong Liu Shui, hindi ako pupunta ngayon. Go, samantalahin mo siya. Fenger, bilasan mo at ibalik ang Yinseng. Si Wu Hengtong ay labis ding nababalisa. Nagmamadali si Wu Ao at tumakbo palabas. Nang dumaan sa koridor, nakasalubong ko si Yefan at Wu Yanshu. Nang makitang sobrang gulat ng kanyang nakababatang kapatid, natural na nagtanong si Wu Yanshu, ngunit si Wu Aofeng ay walang oras na huminto, at saglit lamang siyang nagpaliwanag, at nagmamadaling tumapak sa high-speed floating flying boat at sumugod sa Wanyin Building. Hindi naintindihan ni Yefan, at nagtanong, ano ang ibig niyang sabihin. Nagpahayag ng pag-aalala si Wu Yanshu, na si Dong Liu Shui ay ang young master ng pamilya Dong Liu, isang maharlika sa Bangpiao. Siya ay mapang-uyam at pinakagusto sa mga babae. Narinig ko na inayos ng pamilya Dong Liu na pumunta siya sa Shenxixing Academy, pero hindi siya pumunta dahil nagsasaya siya. Sinasabi na hindi mabilang na kababaihan ang nakatanim sa kanyang mga kamay, ngunit lahat sila ay dahil sa takot sa pamilya Dong Liu. Hindi ako nang ahas na magsalita. Ang Dong Liu Shui na ito ay madalas na tumatambay sa iba't ibang lugar na may tunog at kulay, at madalas ding pumunta doon si Wan Yinlo. Tinatayang 9 love siya sa pinsang si Yinseng. Hindi na nakinig si Yefan, kaya narinig ko na lang na, ayusin ang pagpunta sa Shenxixing Academy. Malakas ba itong Dong Liu Shui? Mukhang. Isang ordinaryong eskrimador lang, na may pilak na lakas, sabi ni Wu Yanshu. Oh, ano ang pinagmulan ng pamilyang Dong Liu na ito? Maaari mo bang ayusin ang pagpasok niya sa akademya?
Narinig ko na ito ang kaso, ngunit hindi ko alam kung paano ito gagawin, umiling si Wu Yanshuo. Inilibot ni Ye Fan ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Miss Wu, gusto mo bang pumunta sa Wanyin Building? Fair na rin. Pero, pwede ba tayo? Magiging delikado ba? Si Wu Yanshuo ay may pahiwatig ng pag-asa, ngunit siya ay nanginginig. Pupunta ako. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari kang manatili sa bahay. Nag-alinlangan si Wu Yanshuo at napakagatlabi, pagkatapos ay papadaliin ko. Anyway, hindi pa ako nagpapalit ng damit, kaya malapit na ako. Bakit gusto mong mag-disguise? Basta, medyo natatakot ako. Ibinaba ni Wu Yanshuo ang kanyang ulo, namumula na ang kanyang mukha. Biglang napagtanto ni Ye Fan na natatakot siya sa buhay. Pagkaraan ng ilang sandali, si Wu Yanshuo ay naging isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sa pagkakataong ito, naging mas natural ang pananalita at kilos ni Wu Yanshuo, na para bang naging matikas at kalmadong matandang yan. Sumakay ang dalawa sa kotse at nagmamadaling pumunta sa Wanyin Building. Ye Fan, mayroon ka bang magandang relasyon kay Yin Seng? Tanong ni Wu Yanshuo sa mahinang boses sa loob ng sasakyan. Bakit mo nasabi iyan? Tanong ni Ye Fan. Kung hindi, kapag nabalitaan mong may problema siya, bakit ka agad pumunta doon? Ngumiti si Ye Fan. Kung sasabihin niya sa kanya na gusto niyang suriin ang pamilya Donglyo, hindi ba ito ay masyadong boring? Ito ay isang kaibigan, kung talagang may problema siya, tutulungan ko kung kaya ko, sabi ni Ye Fan. Oh, tumugon si Wu Yanshuo nang hindi nagtatanong pa. Pagdating ko sa Wanyin Building, buhay na dito. Sa labas ng bakal na gusali, ang mga ilaw at anino ng mga music hero ay kumikislap at nagbabago, nakikipagkompetensya para sa kagandahan. Si Han Yinseng ay natural din sa listahan. Siya ay kaakit-akit ngunit hindi mapang-akit. May hawak siyang gukon sa kanyang kamay at nakasuot ng mala-fairy na mahabang damit. Ang imahe ng isang klasikal na kagandahan ay nakakaakit ng isang malaking bilang ng mga tagahanga. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa schedule ng programa sa itaas sa Phantom Sound, halos araw-araw ay may mga pagtatanghal si Han Yinseng, at isa rin itong prime time period. Kagagaling lang ni Pinsan Yinseng sa Fizz, ngunit napakahusay niyang naka-adapt at nagtrabaho ng husto. Siya ay isang bagong bituin sa Musician Association of Bangping. Kahit na maraming gintong maharlika ang gustong makinig sa kanyang pagtugtog ng piano at pagkanta. Mayroon din pala ang gintong sibilisasyon, ito ay tungkol sa paghabol sa mga bituin. Ngumiti si Ye Fan. Pagdating ko sa performance hall, puno ng tao ang boses. Sa entablado, si Han Yinseng ay nagkakaroon ng isang blind voice competition kasama ang isang batang ginoo na si Bai Jing na nakatingin sa romantiko at magiliw. Nakarating na si Wu Aofeng sa pinangyarihan sa sandaling ito, nakatayong sabik na sabik sa likod ni Han Yinseng. Akala ko huli na ang lahat, gusto kong manghimok pero hindi ko kaya nagmamadali lang ako. Ang tinatawag na blind tone ay talagang isang elegante at kawili-wiling paraan ng pagtalakay sa mga music hero. Sa pagitan ng dalawang music hero, isang metal na pader ang inilabas ng isang wizard o warlock. Ang dalawang music hero ay nagpakawala ng mga sound waves sa dingding na gawa sa mga instrumentong magaling sila. Dahil ang metal na pader ay manginig dahil sa mga sound waves sa magkabilang panig, ang tunog ay magiging napakagulo. Gayun din, ang iba't ibang komposisyon ng metal sa dingding ay gumagawa ng iba't ibang mga tunog. Ito ay sa pamamagitan ng mga magulong tunog na ang music hero ay kailangang hatulan kung aling mga tala ang tinutugtog ng kabilang partido. Siyempre, kung gusto mong manloko, pinapayagan din na gamitin ang iyong espiritual na kahulugan upang obserbahan kung ano ang mga tala na tinutugtog ng kabilang partido. Ang mga Kola Master sa pangkalahatan ay may sariling mga espesyal na kasanayan, at ito rin ay isang kasanayan upang mabasa at maunawaan ang mga ito ng may banal na kahulugan. Sa katunayan, para sa karamihan ng mga music hero, ang paggamit ng espiritual na kahulugan ay hindi kasing tumpak ng pakikinig sa tunog, at hindi malito. Sinulyapan lang ito ni Ye Fan at karaniwang alam niya ang mga patakaran at prinsipyo. Natalo si Miss Han, sabi ni Ye Fan. Hindi maintindihan ni Wu Yanshuo ang ritmo, kaya pinagpapawisan siya para sa kanyang pinsan, at kinakabahan siyang nanunood. Nang marinig ang mga salita ni Ye Fan, hindi niya maiwasang matigilan. Bakit? Kaya lang. 2 round, 3 panalo sa 5 round, may chance pa si Yin Xing. Ngumiti si Ye Fan, itong Dong Liu Shui ay isang matandang lalaki. Kabanata 3966 hindi dumating sa akin. Ano ang Lao Chen? Naguguluhang tanong ni Wu Yanshuo. Ito ay isang tao na nandaraya sa pagsusugal, sabi ni Ye Fan. Dong Liu Shui nanloko. Paano mo nakita? Itinuro ni Ye Fan ang isang hindi kapansin-pansing accompaniment musician sa likod ni Han Yinseng. Nakita mo ba yung musician na naka-purple? Bigyang pansin ang kanyang mga kamay. Tiningnan ni Wu Yanshuo ng malapitan at nakitang tila nakikinig ang music hero sa musika, ngunit ang kanyang mga kamay ay sumusunod sa ritmo. Bibigkas ba niya ang rhythm code? Tumango si Ye Fan, ang ritmo ay hindi naiiba sa iba pang mga wika, at hindi ito nangangailangan ng masyadong maraming kilos upang maipahayag ito. Hanggat ang music hero na ito ay hindi gumagamit ng mga profesional na kilos ng ritmo, walang sino man ang maghahinala na siya ay nasa help me cheat. Ngunit nababasa ni Dong Liu Shui ang mga kilos ng music hero sa pamamagitan ng kanyang banal na kahulugan. Mabilis na tumugtog si MS Han at gumawa ng ilang mga pekeng galaw, kaya mahirap mahuli ng malinaw ang mga ito, ngunit ang profesional na music hero ay nag-slow motion, ngunit madaling basahin.
Biglang sinabi ni Wu Yanshuo, binili ni Dong Liushui ang music hero na iyon ng maaga. Masyadong nakakadiri, bakit hindi mo siya bilisan at ilantad? Mag-explore. Nakangiting sabi ni Ye Fan, hanggat hindi umamin ang kabilang partido na nandaye sila, mayroon ka bang ebidensya? Sila lang ang nakakaintindi ng gesture na yan. Ano ang dapat kong gawin kung gayon? Medyo nababalisa si Wu Yanshuo. Napakasimple nito. Sa sandaling matapos magsalita si Ye Fan, ang music hero na tumulong sa pagdaraya, nakaramdam ng kirot sa kanyang puso at abala sa pagtatakip ng kanyang puso. Hindi nito kailangan na gamitin ni Ye Fan ang Burning Heart Thunder, kailangan lang niyang gumamit ng kaunting katulad na paraan at magpataw ng kaunting parusa. Paano magkakaroon ng oras ang music hero upang panuurin ang pagtatanghal, gumawa ng mga kilos, at agad na matakpan ang pagdaraya? Sure enough, sumimangot ang gwapong mukha ni Dong Liushui. Nagulat si Wu Yanshuo nang makita niya ang eksenang ito. Alam niya ang maraming psychic spells, at maaaring maglunsad ng mga pangmatagalang pag-atake ng tahimik at tahimik. Ngunit hindi ba dapat si Ye Fan ay isang estremador o isang mandirigma? Bukod dito, ang pamamaraang ito ay masyadong nakatago. Sa dinami-dami ng taong naruroon, sino ang hindi nakapansin nito? Maya-maya, huminto ang melody. Miss Han, kung matalo ka sa round na ito, maaari kang pumunta sa aking bahay at magpatugtog ng musika para sa akin ng mag-isa, nakangiting sabi ni Dong Liushui. Nanalo ka muna, tapos pag-usapan mo. Malamig ang mukha ni Han Yinsheng, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo hindi mapakali. Kung talagang matatalo siya, hindi niya matutupad ang kanyang salita. Kung tutusin, napakaraming tao ang nanunood, not to mention the Dongliu family is not easy to mess with. Pero kung pupunta siya sa Dongliu Shui Mansion, kahit performance lang, hindi talaga siya paniniwalaan ng mga tagalabas, at masisira ang kanyang katanyagan. Okay, Miss Yinsheng, Young Master Dongliu, paki-report ang sheet music ng isa't isa. Lumapit sa entablado ang isang magandang bihis na babae. Siya ang may-ari ng Wanyin Building at ang master ng blind tone na ito. Referee. May hawak siyang 2 musical score sa kanyang kamay, na siyang tamang sagot para sa magkabilang partido. Dapat okay lang si pinsan diba? Ikinuyong ni Wu Yanshuo ang kanyang mga kamay dahil sa kaba. Hanggat magaling si Miss Han sa ritmo at ritmo, hindi siya matatalo kung wala siya sa ilalim ng tubig, sabi ni Ye Fan. Iyan ay tiyak, si Dong Liushui ay isang estremador. Wala siyang kaalaman o kasanayan, at hindi ko pa narinig na alam niya ang anumang ritmo. Ang paglalaro ngayon ay napakagulo, sabi ni Wu Yanshuo. Kung ganoon, walang dapat ipag-alala, nakangiting sabi ni Ye Fan. Sa oras na ito, ang 2 tao sa entablado ay nagsimula ng magulat ng mga marka ng musika, Gang Chi, Yiliu, Chi, unang nagulat si Han Yinsheng ng mahabang listahan ng mga marka ng musika. Tumango ang proprietress, Master Dong Liu, ikaw na. Binuksan ni Dong Liushui ang isang folding fan at iniulat ito ng maluwag. 600,000,000, 65, sama-sama, Chi. Sa tuwing mag-uulat si Dong Liushui sa sandaling lumabas ang isang ritmo, ang mga mata ni Han Yinsheng ay nagpapakita ng kawalang paniwala. Nang matapos ang lahat ng mga ulat, namutla ang mukha ni Han Yinsheng. Pagkatapos ng paghahambing, ang proprietress ay malungkot na umiling kay Han Yinsheng, at pagkatapos ay ngumiti, congratulations, Young Master Dong Liu, sa pagkapanalo sa blind tone na ito. Sa sandaling ito, maraming madla na nagustuhan si Han Yinsheng ang labis na nalulumbay. Ungol at daing. Tapos na. Itatanim na si Miss Yinsheng sa kamay ng disipulong ito. Paano ka matatalo? Imposible, paanong ang Dong Liushui na ito ay magkakaroon ng napakalakas na musical attainment? Hindi dapat ikumpara. Dapat nanlaloko. Ngayon, pandaraya. Kailangan mo ring magpakita ng ebidensya, mag-ingat na aidmande ka ng pamilya Dong Liu para sa paninirang puri. Isang grupo ng mga tao ang nang-ahas na magalit at hindi nang-ahas na magsabi ng anuman, ngunit puno sila ng paghamak kay Dong Liushui. Paano magiging ganito? Ye Fan, hindi ba nalutas ang manloloko? Nag-aalalang tumingin si Wu Yanshuo kay Ye Fan sa tabi niya. Medyo natulala din si Ye Fan sa oras na ito, hindi dapat. Talaga bang mas mababa si Han Yinsheng sa iba? Itong si Dong Liushui ba ay nagpapanggap na baboy at kumakain ng tigre? Pati siya niloko. Master Dong Liu. Tumakbo si Wu Aofeng sa entablado sa oras na ito, ang aking pinsan ay masyadong mapaglaro at hindi alam kung paano kumilos, kaya babayaran kita para sa kanya. Sa pagkakataong ito, pwede ka bang maging accommodating at magpalit ng taya? Kung tutusin, naghihintay ang pinsan ko sa kanyang boudoir, kaya natatakot ako na hindi nararapat na mag-perform sa iyong bahay, nalungkot ang mukha ni Dong Liushui nang marinig iyon. Wu Aofeng. Dong Liushui nang marinig iyon. Wu Aofeng, anong ibig mong sabihin? Inosente rin ang Dong Liushui ko at hindi nag-asawa, kaya pinsan mo ang naghihirap. Ako. Hindi ko sinasadya iyon. Tumigas ang mukha ni Wu Aofeng. Napakaraming pares ng mga mata ang nanunood, nanalo ako ng marangal at matuwid, hindi ba ako ang pinapansin ninyo sa pamilya Wu? Dong Liu. Tanong ng tubig. Si Wu Aofeng ay basang-basa sa malamig na pawis. Si Fis ay isang taong nagsasalita ng batas, kaya hindi siya natatakot sa pamilya Dong Liu. Ngunit ngayon na namamahala siya ng mga pagkalugi, siya ay talagang natalo. Kuya, huwag kang mag-alala sa akin. He deserves it.
Si Han Yinseng ay may luha sa kanyang mga mata, puno ng ayaw. Yun nga lang, natalo talaga siya sa isang playboy sa pinaka-confident niyang musika. Alam pa rin ni Miss Han ang mga patakaran, sabi ni Dong Liu Shui. Na may ngiti na hindi maitago, Miss Han, malinaw ang taya, kailangan mong isuot ang napili kong costume, at hindi ka magsisisi. Isuot mo. Isang pirasong damit lang. Ako, si Han Yinseng, ay handang umamin ng pagkatalo. Kinagat ni Han Yinseng ang kanyang mga ngipin. Umiling-iling ang mga audience sa ibaba at bumantong hininga. Ang lasa ng Dong Liu Shui ay kilala sa lungsod. Ang mga costume ay pareho na parang hindi sinuot. Ang isang pinong bulaklak ay maaaring ituring bilang isang baboy. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Wu Aofeng, ngunit hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa sobrang galit niya ay tinapik niya ang hita niya. Dong! Nagtagumpay si Liu Shui, inalog ang kanyang pamaypay, at bababa na sana. Sa oras na ito, isang figure ang lumitaw mula sa kung saan at pinigilan si Dong Liu Shui. Ang paraan upang pumunta. Sino ta? Bakit mo pinipigilan itong young master? Tumangala si Dong Liu Shui, at ang kanyang mga mata ay naging mas naguguluhan, mukha kang isang tansong tao. Ikaw fan. Parehong natigilan sina Han Yinseng at Wu Aofeng. Natarante si Wu Yanshou, hindi niya namalayan nang dumaan si Ye Fan. Ano, magkakilala kayo? Tumingin si Dong Liu Shui kay Han Yinseng at sa iba pa. Dong Liu Shui, gusto ko ring tumaya sa iyo, sabi ni Ye Fan. Ha, ngumiti si Dong Liu Shui at sinabing, sino ka? Bakit gusto mong tumaya sa akin, at kailangan kong tumaya? Naisip ito ni Ye Fan at sinabing, dahil lang. Gusto kong mapag-isa si Miss Han. Tugtugin mo ako ng piano. Nagkagulo sa eksena, babae pala ang ninanakawan nila. Matapos matigilan sandali, namula si Han Yinseng, ibinaba ang kanyang ulo, at bamulong, sabi mo hindi ka pumunta sa akin. Kabanata 3967. Sumimangot si Wu Aofeng at sinabing, Ye Fan, huwag kang magulo. Ang young master Dong Liu ay mula sa isang marangal na pamilya ng ginto. Bakit, gusto mo bang pagsilbihan siya ni Miss Han? Tanong pabalik ni Ye Fan. Ako. Paano ko sasabihin yun? Puno ng apoy si Wu Aofeng, namumula ang kanyang mukha. Kalmadong sinabi ni Ye Fan, huwag kang mag-alala, ang panalo o pagkatalo ay personal kong negosyo, at walang kinalaman sa iyong pamilyang Wu. Ito ang sinabi mo. Kung may nangyaring mali, huwag mong sisihin ang pamilya naming Wu na walang pakialam sa iyo. Agad na inalis ni Wu Aofeng ang relasyon. Pinsan. Para sa akin si Ye Fan. Hindi nasisiyahan si Han Yinseng. Manahimik ka. Sa tingin mo ba hindi sapat ang gulo? Medyo mabagsik ang tono ni Wu Aofeng. Ngumisi si Dong Liu Shui, anak, kailangan mong malaman, nanalo na ako sa blind tone na ito, at dapat pumunta si Miss Han sa bahay ko. Bakit ako mag-aaksaya ng oras, tumaya sa iyo bilang isang tansong tao? Isang laro. Karapat-dapat ka ba? Nagtawanan din ang maraming gintong karera sa labas ng field. Bagamat hindi magandang bagay ang Dong Liu Shui, ngunit isang tansong tao ang dumating upang pukawin ito ay talagang isang polaka na gustong kumain ng karne ng sisni. Tumango si Ye Fan, tama ka, kaya ayon. Kukunin ko ang buhay ko bilang taya, okay. Maririnig mo ang mga karayom na nahuhulog sa audience, at sa isang iglap ay tumambad ang mga mukha ng lahat. Hindi ka panipaniwala tingnan. Hindi naman siguro baliw ang tansong taong ito. Ngumisi si Wu Aofeng, isang baliw na hindi alam kung gaano kataas ang langit. Si Wu Yanshou ay nanginginig sa malayo, ang kanyang mga kamay at paa ay malamig. Ye Fan, huwag kang pabigla-bigla. Namula ang mga mata ni Han Yinseng, paano ito magagawa ng lalaking ito para sa kanya? Hindi mo ba namamalayan na nasa puso ka na ng isang lalaki, napakahalaga? Si Han Yinseng ay parehong naantig at nanghihinayang, alam na hindi siya magiging mapusok. Pinaikit ni Dong Liu Shui ang kanyang mga mata, anak, kailangan mong malaman na sa field, legal ang pagtaya sa iyong buhay. Ibig sabihin, kapag natalo ka, dapat kang mamatay. Hindi, bakit payag kang makasama ako? Paano ang pagsusugal? Tumawa si Ye Fan. Ang mga salita ay dumating sa puntong ito, at kung hindi ka na muling susugal, si Dong Liu Shui ay talagang bababa mula sa entablado. Sa pagharap sa buwing ng audience, walang choice si Dong Liu Shui kundi pumulupot ang kanyang mga labi at sinabing, okay, kung gusto mong mamatay, pwede kang sumugal. Maaari kang pumili ng anumang instrumentong pangmusika na gusto mo. Instrumento sa musika. Umiling si Ye Fan, hindi ko alam ang ritmo, at hindi ako tumataya sa mga blind tone. Ah! Napatulala si Dong Liu Shui, kung gayon, ano ang itataya mo? Kung ano ka man, tataya ako sa iyo sa kung ano ang pinakamagaling mo. Ngumiti si Ye Fan. Huwag mong sabihin Dong Liu Shui, lahat ng tao sa madla ay malaglag ang panga sa lupa. Isa lang ang nasa isip ng lahat, baliw ang batang ito. Baliw talaga. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, hinaplos ni Dong Liu Shui ang kanyang noo at tinanong si Han Yinseng kung sino ang nasa tabi niya. Miss Han, itong lalaking ito. May mali ba sa utak niya? Iiyak na sana si Han Yinseng, Ye Fan, huwag kang magpakatanga, okay. Nagsusugal ka. Kahit na si Dong Liu Shui ay isang playboy, ngunit siya ay sikat sa kanyang kakayahang maglaro, at siya ay isang dalubhasa sa pagsusugal.
Walang pakialam na sinabi ni Ye Fan, magaling ang isang master, gusto ko lang makita kung gaano siya katalino. Sabi ni Dong Liu Shui sabay sok-sok, to be honest, I am quite if you like your kid, why not we change the bet? I want to play with you more, I don't want you to die too soon. Ipusta mo lang ang buhay mo, kapag natalo ka, mamamatay ako, kapag nanalo ka, walang kwenta ang taya ni Miss Han sa iyo. Hay! Napabuntong hininga si Dong Liu Shui, nakakita ako ng isang taong hindi natatakot sa kamatayan, ngunit hindi pa ako nakakita ng isang taong gustong-gustong mamatay. Sabihin mo sa akin, para saan ka nagsusugal? Tanong ni Ye Fan. Ikinalat ni Dong Liu Shui ang kanyang mga kamay, okay, kung gayon, hindi kita ibubuli, tumaya ka lang sa pinakamadali. Naglabas siya ng maliit na itim na bola at isang malaking itim na guwang na bola mula sa storage ring. Ito ang Black 9, naglaro ka na ba? Sinabi ni Ye Fan, pag-usapan na lang natin ang mga patakaran, hindi mahalaga kung ano ang iyong nilalaro. Napakasimple, may siyam na numero mula 1 hanggang 9 sa itim na bolang ito. Pagkatapos ng itim na bola, kalugan ito, ang mga numerong ito ay mapupunta sa panloob na dingding ng malaking bola, at kalaunan ay magdadagdag ng hanggang isang integer. Ang sinumang random na tao ay iniimbitahan na kalugan ang itim na bola sa eksena, at ihahambing namin, kung sino ang hulaan ng mas tumpak ay mananalo. Nag-demonstrate din si Dong Liu Shui sa lugar, niyugyug ito saglit, at pagkatapos buksan ng itim na bola, ang kabuuang bilang na 118 ay lumitaw dito. Ang itim na bola na ito ay gawa sa espesyal na material ng Fitz Institute, at ito ay karaniwang ginagamit ng militar, kaya kahit na ang isang bituin na Diyos ay hindi maaaring maniktik sa mga numero sa loob. Kaya huwag mag-alala, walang sinuman sa eksena ang maaaring gumamit nito. Ang kamalayan ay nanlaloko, sabi ni Dong Liu Shui. Nakangiting tumanggo si Ye Fan, okay, laruin natin ito, laruin na lang natin, paano ang isang laro? Isang laro. Nagmamadali ka ba talagang mamatay? Hindi talaga maintindihan ni Dong Liu Shui. Hindi ako mahilig maging palpak, o hindi ka sigurado, natatakot. Pang-aasar ni Ye Fan. Napabuntong hininga si Dong Liu Shui, okay, pagkatapos ay ipapadala kita sa kalsada. Sino ang mag-alog ng mga numero? Napangiti si Dong Liu Shui, syempre, iimbitahan ko sa eksena ang pinakamagandang Zenger. Kinuha niya ang itim na bola at mahinang sinabi kay Ye Fan, huwag kang kabahan, hindi kita hahayaang mamatay kapag natalo ka. Ngumiti si Ye Fan, ito ay masyadong hindi ka panipaniwala sa kanya. Anak, siguradong matatalo ka, dahil napakalakas niyang Master Dong Liu sa paglalaro ng Heijo. Kaya hindi laruin ng kasino ang larong ito sa kanya. Palibhasa ay nadadala sa kagandahan, ang kagandahan ay may problema mula noong sinaunang panahon, ang mga manunood sa ilalim ng entablado ay hindi inakala na may pagkakataon si Ye Fan, gusto lang nilang makita kung babalik si Ye Fan at magkakaroon ng magandang palabas. Sa ilalim ng pabirong mga mata ng lahat, sinimulang kalugan ni Han Yinseng ang itim na bola ng malakas. Hindi niya gustong i-roll ito ng masyadong madali, dahil makakasama yun para kay Ye Fan, kaya nag-roll lang siya ng isang partikular na malaking numero. Matapos ang isang buong minuto, huminto si Han Yinseng. Ilagay ang itim na bola sa nakapirming stand, hintayin lamang itong matuklasan, at pagkatapos ay makikita mo ang mga numero. Sino ang unang magre-report? Tanong ni Ye Fan. Dapat ba akong sumama? Bigyan kita ng reference. Si Dong Liu Shui ay mukhang kalmado. Okay, tumanggo si Ye Fan. 2,301, sabi ni Dong Liu Shui. Hindi mapigilan ni Ye Fan na sumimangot nang marinig ang numero na parang nag-iisip. Ano? Huwag maniwala sa akin. Gusto mo bang iulat ko rin iyon? Isang draw pa rin, kumurap si Dong Liu Shui. Pwede ko bang i-report ang katulad mo? Tanong ni Ye Fan. Siyempre hindi sa kasino, ngunit gusto kong makipaglaro sa iyo ng higit pa at payagan kang magulat ng parehong 3 beses sa akin, paano yun? Walang pakialam na sabi ni Dong Liu Shui. Huminga ng malalim si Ye Fan at sinabing, hindi na kailangan, pipiliin ko ang 2,304. Mukhang nanghihinayang si Dong Liu Shui, kung kailangan mong mamatay, wala ka nang magagawa, Miss Han, umalis na tayo. Nanginginig ang kamay ni Han Yinseng, kinailangan ng matinding lakas ng loob upang matuklasan ang itim na bola. Kabanata 3,968 tamang sagot. Si Han Yinseng ay hindi naglakas loob na tingnan ito, at ibinaling ang kanyang ulo. Kaagad na sumunod, ang mga manunood na dumating upang manood, lahat ay hinihingal at napasigaw. Sumiksik din si Wu Aofeng sa harapan, at nang makita niya ang mga numero sa loob, tumingin siya pabalik sa kanilang dalawa nang may pagtataka. Sanay na si Dong Liu Shui sa ganitong uri ng sorpresa. Binuksan niya ang folding fan at nakangiting sinabi, ito ay isang maliit na pandaraya lamang ng pag-ukit ng mga insekto. Ang young master na ito ay nasa loob ng maraming taon. Ito ay isang maliit na eksena. Boy, ngayon ay isang masayang araw. Nakuha ko ang gusto ko, at inanyayahan ko si Zenger na tumugtog ng piano para sa akin. Kaya, ayaw ko ring pumatay ng tao, kung hihingi ka ng tawad sa akin, magpapanggap na lang ako na hindi nangyari. Huwag kang gagalaw, huwag kang magpasalamat sa akin, napakabait ko lang. Nakangiting nakita niya si Dong Liu Shui na si Dong Liu Shui ay talagang walang intensyon na saktan ng sinuman.
Mukhang wala sa forma ang dandy ang master na ito, pero wala naman, ang yabang ng gintong lahi na humahamak sa ibang lahi. Bilang isang gintong maharlika ni Fizz, ito ay talagang kapuri-puri at mabait. Habang nagsasalita si Dong Liu Shui, hinihila ng may-ari ng Wanyin Building sa tabi niya ang sulok ng kanyang damit. Master Dong Liu, maghintay ka. Ano ang problema? Madam Boss. Natarante si Dong Liu Shui at lumingon sa likod, at nalaman niyang ang mga tao sa paligid niya ay nakatingin din sa kanya na may kakaibang mga mata. Parang may pangungutya, awa, at maging lungkot sa kanyang mga mata. Anong klaseng mata meron kayo? Nagpakita ng pagdududa si Dong Liu Shui, at pagkatapos ay tumingin siya sa itim na bola na may ekspresyon ng hindi paniniwala. Mabilis siyang humakbang pasulong at itinuon ang kanyang mga mata sa ilalim ng itim na bola. Sa sumunod na sandali, ibinuka ni Dong Liu Shui ang kanyang bibig, ang kanyang buong katawan ay parang petrification. 2304. Nakakagulat na mga numero. Yung atmosphere sa eksena, nakakahiya. Ang testimonial ng nanalo na inilathala lamang ng Dong Liu Shui, ang kabutihan ng nanalo, ay mukhang katawa-tawa ngayon. Imposible. Paano ako? Mali ang kalkulasyon. Bulong ni Dong Liu Shui, nagbago ang kanyang mga mata, na parabang naapektuhan siya ng husto. Hehe, young Master Dong Liu, huwag kang masyadong malungkot kapag nagkakamali ang lahat, payo ng prepritress. Mukhang nakatagpo ako ng isang master, hindi nakakagulat na naglakas loob siyang ipagsapalaran ang kanyang buhay. Sa tingin ko ito ay isang tanga, hindi ba ang tansong taong ito ang unang pagkakataon na maglaro? Naniniwala ka ba sa sinabi niya? Sa tingin ko nagpapanggap siyang baboy na buhangin at kumakain ng lumilipad na dragon. Nagpapanggap lang. Ano man ang sabihin ng mga manunood, si Han Yinseng ay tuwang-tuwa na. Ye Fan, nanalo ka. Itinaas ni Han Yinseng ang sarili at niyakap si Ye Fan, hindi pinansin ang atensyon ng lahat. Sa pagkakataong ito, ang mga mata ni Wu Aofeng ay kumikinang na berde, at siya ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin, ngunit wala siyang masabi. Kung tutusin, itong taong tansong ito ang nagligtas sa aking pinsan. Si Wu Yanshuo ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga sa di kalayuan, ngunit ang kanyang mga mata ay medyo komplikado. Bahagyang tinapik ni Ye Fan ang likod ni Han Yinseng, napakaraming tao ang nanunood, hindi ito maganda para sa isang batang babae na hindi kasal. Wala akong pakialam. Itinaya mo ang iyong buhay para sa akin, ako. Paano kita masusuklian? Kanina lang naisip ni Han Yinseng ang gulat sa kanyang puso, ngunit naiiyak pa rin siya. Si Ye Fan ay hindi maaaring tumawa o umiyak, itinaya ang kanyang buhay. Nangangailangan din niya na magkaroon ng kakayahan ng kabilang partido na kitilin ang kanyang buhay. Nakatayo lang siya at walang nagawa, at walang magawa sa kanya ang kabilang partido. At saka, hindi siya posibleng matalo sa ganitong klase ng laro. Hindi na kailangang gumamit ng wuswang para sa pilitang makita ang itim na bola, kailangan lang ni Ye Fan na, moment eternity, nang direkta pagkatapos iling ang numero. Nag-freeze ang oras, lumakad sa itim na bola ng mahinahon, buksan ito at basahin ang mga numero, pagkatapos ay ibalik ito, walang makakahanap nito sa eksena. Maliban na lang kung mayroong isang tao sa eksena na maihahambing ang lakas sa kanya, o mahusay sa kapangyarihan ng oras, kung hindi, siya ay hindi magagapi. Nahihiya akong sabihin na ang 8 Tribulations Asher Dragon skill ay talagang ginamit sa pagsusugal. Dong Liu Shui, kunin mo. Tanong ni Ye Fan. Dahan-daang lumingon si Dong Liu Shui at tumingin kay Ye Fan ng walang kapantay na kaseryosohan, na parang may gusto siyang makita. Hindi nasisiyahan, Dong Liu Shui daw. Oh, gusto mo pa bang magkaroon ng isa pang round? Mapagbigay na sinabi ni Ye Fan, wala akong pakialam, bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Nagtawanan ang lahat sa paligid, alam na tumutugon si Ye Fan sa panunuyan ni Dong Liu Shui. Umiling si Dong Liu Shui, bagaman hindi ako kumbinsido, ngunit inaamin ko ang pagkatalo. Oh, bakit? Tanong ni Ye Fan. Sigurado akong 2,301 lang ngayon, ngunit hindi ko alam kung paano mo binago ang mga numero. Hindi ako mananalo laban sa iyo hanggat hindi ko nahahanap ang iyong paraan. Ang tono ni Dong Liu Shui ay patag, ngunit may bakas sa kanyang mga mata. Ang stock ay hindi umamin ng pagkatalo. Master Dong Liu, kung matalo ka, matatalo ka. Sinisiraan mo pa rin si Ye Fan sa panloloko. Galit na sabi ni Han Yinseng. Zenger, ang pagdaraya ay maaaring gawing hindi nakikita ang mga tao. Isa rin itong kasanayan, at hindi ito paninirang puri. Inaamin ko rin ang pagkatalo ko, huwag mong sabihin yan. Sinabi ni Dong Liu Shui kay Ye Fan na may depressed na mukha, saan ka nakatira? Maghintay hanggang maintindihan ko. Ngayon, maglakas loob ka bang maglaro ulit? Ito ang hinihintay ni Ye Fan. Kinuha ni Dong Liu Shui ang inisyatiba upang lumapit, na nagligtas sa kanya ng ilang pagsisikap. Maninirahan ako sa pamilyang Wu, ngunit bibigyan kita ng 3 araw ng hindi hihigit, at hindi ako maghihintay hanggang sa huli na ang lahat. Isang kapanapanabot na larong Black 9 na sugal ang nagpabuntong hininga sa mga dumalo sa Wanyin Building. Ang balita na ang Bronze Human ay nanalo kay Dong Liu Shui ay kumalat na parang napakalaking apoy, at pinataas din ito ang kasikatan ng Han Yinseng sa isang bagong antas. Habang pabalik sa kotse, nagulat si Han Yinseng nang malaman na ang matanda ay pinsan niyang si Wu Yanshuo.
Gayunpaman, batid na niligtas ni Ye Fan si Wu Yanshuo at ini-escort siya hanggang sa lahat, tiningnan ni Han Yinseng ang dalawa ng may kaunting saya. Ye Fan, nahuhumaling ka ba sa kagandahan ng kapatid kong si Shu? Ang bayaning nagligtas sa kagandahan at lumapit sa kanya. Hindi umiwas si Han Yinseng, at nagtanong sa harap nilang dalawa. Nang marinig ito ni Wu Yanshuo, nahihiyang ibinaba niya ang kanyang ulo. Anong iniisip mo? Nagkataon lang. Nagtulungan lang kami dahil matutulungan ako ni Miss Wu sa payo. Walang magawang sabi ni Ye Fan. Oh, ayan na, lihim na nakahinga ng maluwag si Han Yinseng. Sa puso ni Wu Yanshuo, bahagyang nadismaya siya. Maswerte talaga si Mr. Ye na makatama. Ngayon, aking Yinseng, gusto kitang pasalamatan. Ang boses ni Wu Aofeng ay medyo yin at yang. Umiling si Ye Fan, sa totoo lang, Dong Liu Shui. Dapat nanalo ngayon. Tamang sagot ang sinabi niya. Tumawa si Ye Fan, ang sagot na ito ay na-edit niya habang huminto ang oras. Kaya naman, nang marinig niyang iulat ni Dong Liu Shui ang orihinal na tamang sagot, talagang nagulat siya. Dahil hindi nakita ni Ye Fan ang anumang senyales ng paglitaw ni Dong Liu Shui. Itong Dong Liu Shui. Ano ang reputasyon ng bank plating? Ano? Ang pagsusuri. Tanong ni Ye Fan. Ang sikat na Waste Master, bagamat siya ay ipinanganak sa isang gintong maharlika, ang kanyang lakas ay palaging nasa Silver 3. Sinasabing isa siyang eskrimador, ngunit siya ay naglalaro lamang ng ilang magarbong sword trick at nagpapanggap na wala. Napakagaling niyang kumain, uminom at magsaya. Madalas bumisita sa kasino, bagamat napakagaling niya, sino ba talaga ang kikita sa pagsusugal? At kilalang kilala siyang malazwa. Ilang beses nang nadiskubre na siya ay palihim na bumibili ng damit na panloob ng mga babae, at kasama rin ang ilang magagandang byuda. Sangkot. Kabanata 3969 na sinakop. Hindi nakaimik si Ye Fan, narinig mo na ba ang mga bagay na ito, o nakita mo na ba ang mga ito sa iyong sariling mga mata? Siyempre totoo, kung hindi, sa katayuan ng pamilya Dongliu, sino ang maglalakas loob na magwisik ng maruming tubig? Sabi ni Han Yinseng. Dahil sa kanyang pagnanais na maglaro, ang mga kwalifikasyon sa pagpasok sa akademya na isinaayos para sa kanya ng pamilya Dongliu ay nasayang lahat. Ang pamilya Dongliu ay hindi gustong makita siya ng gusto, sabi ni Wu Aofeng na may kawalang halaga. Sumimangot si Ye Fan. Sa paghusga sa kanyang karanasan, ang Dong Liu Shui na ito ay hindi ang uri ng dandy yang master na palpak at walang silbi. Siya nga pala, mayroon bang propesyon na napakahusay sa pagsusugal? Tanong ni Ye Fan. I've never heard of it, paano magkakaroon ng ganoong propesyon? Hindi ba ito nakakatawa? At si Dong Liu Shui ay isang eskrimador, alam ng lahat, umiling si Wu Aofeng. Nang marinig ni Wu Yanshuo ang tanong na ito, tila may iniisip siya, ngunit nag-alinlangan siya. Natural na alam ni Ye Fan ang eksenang ito, ngunit hindi siya masyadong nagtanong sa kotse. Dapat may dahilan ng pagpili ng babaeng ito. Pagkabalik sa Wufo, maraming tao ang bumaba sa sasakyan. Gumawa ng dalawang hakbang si Ye Fan at hindi niya maiwasang lumingon sa isang tindahan sa kabilang kalye. Ye Fan, anong tinitingin-tingin mo? Nagtataka rin ang tingin ni Han Yinseng. Ang taong iyon. Sobrang kakaiba. Mukhang may nahanap din si Wu Yanshuo. Nakita ko ang isang lalaking maputi na nakasuot ng sombrero at mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, nakikipag-usap sa clerk. Nakasuot siya ng dalawang timepiece na katulad ng mga pocket watch sa kanyang dibdib, at may suot din siyang relo sa kaliwat kanang kamay. Hindi lang iyon, may hawak din siyang tablet optical brain sa kanyang kamay. Sigurado ka bang 3 oras na sa hapon? Hindi mo ba nakita lahat? Ang dami mong timer, hindi mo ba mabasa? Maaari mo bang sabihin sa akin ang ilang Philips? Paumanhin, pakiusap. Hayaan mong tingnan ko ang optical clock sa iyong tindahan, at titingnan ko ulit, mapagpakumbaba ang pakiusap ng lalaki at hiniling sa clerk na tingnan ang oras para sa kanya. Kailangan ba itong maging tumpak? Kung gagawin mo. NT by anything, it's really inexplicable to come here for the time. Walang magawa ang clerk at napag-alitan, pero wala siyang choice kundi buksan ang utak at tulungan siyang mag-proofread. Talagang may iba't ibang uri ng kakaibang tao. Sa dami ng relo sa kanilang katawan, kailangan pa rin nilang maghanap ng taong makakapagtakda ng oras, nakangiting sabi ni Han Yinseng. Siguro isang tao na nagbibigay pansin sa konsepto ng oras, sabi ni Wu Aofeng. Sa sandaling ito, tila napansin ng lalaking may buhok na maraming tao ang nakatingin sa kanya. Lumingon siya, magiliw na ngumiti sa karamihan, at ipinagpatuloy ang kanyang abala sa oras. Hinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, nakapunta ka na ba sa lugar na ito, nakita mo na ba ang taong ito? Hindi kailanman, ngunit ang Bangpiao ay ang kabisera ng Kachu Federation. Napakaraming magagandang bagay, hindi katakatakang makakita ng napakaraming, Wu Aofeng Road. Ye Fan, sa tingin mo ba may mali sa taong ito? Maingat na tanong ni Wu Yanshuo. Mahirap sabihin, sabi ni Ye Fan. Oh, Mr. Ye, huwag kang maghinala. Bagamat nasa panganib ngayon ang pamilya Wu natin, hindi sapat ang kalaban para magpadala ng kakaibang tao dito para sundan siya sa sikat ng araw. Tumawa si Wu Aofeng. Nagkibit balikat si Ye Fan at walang sinabi. Bumalik sa kanyang pwesto, hinihintay siya ni Sylvie sa pintuan ng silid.
Hinubad ang silver knight armor, si Sylvie, na nakasuot ng sassy blue na unipormeng militar ng babae, ay walang extraneous na linya sa kanyang magagandang linya. Ang light blonde na mahabang buhok na may bahagyang alon ay nagdaragdag ng katangian ng mature na ugali. Simula nung Lance Warlock incident, hindi na talaga sila dalawa. Tumingin si Sylvie kay Ye Fan, na may kaunting komplikado at kahihiyan sa kanyang magagandang mata. May mali ba? Masyadong casual si Ye Fan. Gusto kong tanggapin ang pagkakatiwala ng Marshall House at patuloy na protektahan si Miss Wu hanggang sa siya ay maging isang mahusay na sage ng Korte Suprema. Ang ganitong bagay, ikaw ang pinuno ng regiment, maaari kang magpasya. Binuksan ni Ye Fan ang pinto at umalis. Pumasok ka sa kwarto mo at humiga sa isang upuan sa tabi ng bintana. Hindi siya interesado sa usapin ng Silver Fox Knights. Kasalukuyan siyang nahihirapan kung pupunta muna sa akademya o maghanap ng paraan para mahanap muna si Su Qingzhou. Bagamat ang pinakalayunin ay hanapin si Su Qingzhou, natakot siya na mas mahirap para sa kanya na lampasan ang walang hanggang pangangailangan. Nag-alinlangan si Sylvie sa pintuan, ngunit pumasok sa bahay. Si Wu Hengtong ay hindi isang ordinaryong tao. Maaari niyang gawin ang Waxen Pavilion na magmula sa Baiyin Civilization hanggang Bangying. Batay dito, dapat ay mayroon siyang masamang pangitain. Imposibleng hindi niya malaman na hindi sapat ang ating lakas para labanan ang dakilang pantas ni Gao Xia. Nagbigay siya ng mataas na bayad sa komisyon, at nag-alok pa na tulungan kaming pumili ng isang site sa Bangplateng, muling itayo ang Silver Fox Guild. Gusto lang nating samantalahin. Pero ang hindi niya lang pinansin ay ikaw. Ye Fan. Mga mata ni Sylvie na may kaunting pagkalito, sinabi niya, hindi ko alam kung sino ka, ngunit hanggat handa kang protektahan si Miss Wu, naniniwala ako na magiging maayos siya. Naging interesado si Ye Fan at tumingin kay Sylvie. Siguradong hindi tanga ang babaeng ito, alam niyang ginagamit sila ng pamilya Wu bilang kumpi ng kanyan. Ye Fan, basta't ipinangako mo na tutulungan mo akong tapusin ang komisyon na ito, maaari mong itanong kung anong uri ng kahilingan. Sinsero ang mukha ni Sylvie, kahit nabakas ang kahinaan at kawalan ng kakayahan. Sa harap ng lalaking ito, hindi siya maaaring maging matigas at kumpiyansa. Hindi pa nabanggit ni Ye Fan si Tantek sa kanya, at hindi sigurado si Sylvie kung sinasadya ba ito ni Ye Fan, o talagang hindi niya alam. Talaga, anumang kahilingan ang gagawin. Maingat na tiningnan ni Ye Fan si Sylvie gamit ang kanyang mga mata. Biglang may naisip si Sylvie, at lumitaw ang pamumula sa mukha ni Byron. Nanginginig siya, hindi alam ang isasagot. Kung ibang tao, natural na tatanggi siya. Ngunit si Ye Fan ang kanyang tagapagligtas, at mukhang hindi siya naiinis sa kanya. At saka, hindi siya naaayawan ni Ye Fan, at wala siyang dapat ireklamo. Well, malaki ang ibinigay ni Sylvie. Determinasyon, nanginginig na tumatango. Ngumiti si Ye Fan, tumayo, at lumapit kay Sylvie. Naghanda si Sylvie, itinaas ang kanyang ulo, ipinikit ang kanyang mga mata, at mukhang pinipili kanya. Ang matambok na mapupulang labi na iyon ay kasing pinong mga pulang rosas na sinawsaw sa hamog sa umaga. Nagkataon, hindi kalayuan sa bintana, nagpalit lang si Han Yinseng ng casual na damit, at planong puntahan si Ye Fan at yayain siyang maglakad-lakad kay Bang Ping. Bilang resulta, sa isang sulyap, si Ye Fan ay naglalakad patungo kay Sylvie, na aktibong nagbibigay. Nanliit ang magagandang mata ni Han Yinseng, at lumingon siya sa takot, nakaramdam ng matinding sakit sa puso na naagrabyado. Ayaw na niyang magtagal pa, at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Nakita ni Ye Fan ang figure ni Han Yinseng na biglang tumakbo palayo, at nag-react, ito ay tinatayang na misunderstood siya. Pero, isang hindi pagkakaunawaan, wala siyang pusong manligaw sa ibang babae ngayon. Kapitan Sylvie, buksan mo ang iyong mga mata, hindi kita gusto, mapait na ngumiti si Ye Fan. Kahit na si Sylvie ay talagang kaakit-akit, siya ang Panginoon na nakita niya noon, kaya hindi siya madaling mahulog. Binuksan ni Sylvie ang kanyang mga mata, medyo magulo ang kanyang iniisip. Ngunit hindi nagtagal, natawa siya sa sarili, ito rin, paano mo ako magugustuhan, napakarumi. Tumigil ka. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, hindi ko naisip ang tungkol dito, gusto ko lang hilingin sa iyo na gawin ang isang bagay. Kabanata 3970 ang pangarap na magkasintahan. Mukhang naguguluhan si Sylvie, ano ang maitatanong mo sa akin? Nagtanong si Ye Fan, nag-aaral ka rin ng akademya, kaya dapat mas alam mo ang mga patakaran sa pagpasok sa akademya, di ba? Ganun ba? Tumanggo si Sylvie. Kung gayon, sa palagay mo ba ay maaaring puwersahang ipadala ng ilang maharlika ng gintong lahi ang isang walang kakayahan na bata sa akademya? Saglit na nag-isip si Sylvie, pagkatapos ay umiling at sinabing, malamang, ang akademya ay ang lugar kung saan ang templo ay pumipili ng mga talento, sinumang gintong maharlika, maging ang imperial na pamilya, ay hindi magagawa ang maliliit na bagay na ito sa ilalim ng mga mata ng templo. Sa karamihan, maaari nilang irekomenda ito sa akademya, ngunit sa huli, ito ay dapat na desisyon ng akademya. Narinig ito ni Ye Fan at naging mas kumbinsido sa kanyang sarili. Ilang hula. Tulungan mo akong malaman ang isang bagay. Para sa kaligtasan ni Wu Yanshuo, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bakas sa mga mata ni Sylvie ang pagkagulat. Talagang magiliw pala siya. Habang may bahid ng ginhawa sa puso ko, may mga hindi maipaliwanag na halo-halong emosyon. Okay, hanggat kaya ko, pagsang-ayon ni Sylvie.
Nang pareho silang nag-uusap, galing sa labas ang boses ni Kun Chi. Captain, may nangyari, gusto kong pumunta ka at tingnan, walang magawang sabi ni Kun Chi. Anong mali? Ito ay panig ni Ching Jun. Nakipaglaban siya sa mga gwardya ng Wu Mansion. Ang tatlo sa kanila ang pumunta sa likod bahay at nakita nila na ang katawan ni Ching Jun ay puno ng mga sugat at ang kanyang damit ay punit-punit. Halata namang nabugbog siya. Kumain ka na. Kung hindi dahil sa ilang Silver Fox Knights na nagpoprotekta sa kanya, naputol na sana siya. Ang kabilang panig ay ilang mga gwardya ng militar na pinamumunuan ni Wu Ting, na lahat ay karaniwang bronze 5 pataas. Kahit na ang cultivation base ay hindi mataas, ito ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang undead ng walang kapangyarihan ng kaguluhan. Butler Wu, anong nangyayari? Nagmamadaling tanong ni Sylvie. Tamang-tama ang pagdating ng pinuno ng rehimyento, mas mabuting itali mo ng mahigpit ang baliw na asong ito, huwag itong palabasin at kagatin ang mga tao, sabi ni Wu Ting na may pagtatampo na mukha. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Ching Jun para maging malungkot ang lahat sa Wufu. Ang batang ito, sa aming lugar ng pagsasanay sa martial arts, ay tahimik na pinapanood kami sa pagsasanay ng martial arts, halatang nagnanakaw ng mga guro. Nagnanakaw ng mga guro. Sumimangot si Hilwei, ito ay talagang bawal na bagay. Depensa ni Ching Jun, Captain, dumaan lang ako at pagkatapos ng ilang sulyap, pinigilan nila akong umalis, at pinahiya ako. Sila ang nauna. Tumahimik ka. Pinandilatan siya ni Sylvie, mali ang mali, humingi ng tawad kay Steward Wu at sa iba pa. Mukhang ayaw ni Ching Jun, at hindi niya maiwasang tumingin kay Ye Fan. Ngunit hindi siya pinansin ni Ye Fan. Sa desperasyon, walang ibang pagpipilian si Ching Jun kundi ang yumuko, I'm sorry. Ako ang may kasalanan. Si Wu Ting at ang iba ay paulit-ulit na nanunuya, para sa kapakanan ni Kapitan Sylvie, kalimutan mo na ito sa pagkakataong ito. Isang undead lang. Hindi ka makakapag-practice ng mga bagay-bagay, at natututo ka pa rin sa iba na magnakaw ng mga guro. Kilalanin ang katotohanan at maging iyong kasintahang lalaki. Isang grupo ng mga gwardya ang nanunuya at sumunod kay Wu Ting. Sa panig ni Ching Jun, dahil tinanggap kita at ginawa kitang miyembro ng Silver Fox, wala kang magagawa na makakapagpahiya sa guild, matigas na sabi ni Sylvie. Ang pinuno ng regiment. Tiningnan ko lang talaga. Lumapit sila para ipahiya ako, at ako. Magkaiba talaga ng direksyon ang quadra at ang martial arts field, don't tell me, pumunta ka dito kasi naligaw ka. Malamig na mukha ni Sylvie. Kinagat ni Ching Jun ang kanyang mga ngipin at sinabi sa mahinang boses, ay. Gusto ko lang subukang maging mas malakas. I'm sorry, Captain, napahiya kita. Napabuntong hininga si Sylvie, at mula sa storage bag, kumuha ng libro. Ito ang Basic Chi Practice. Maaari mo itong basahin muna at basahin ito para sa iyong sarili. Kung hindi mo maintindihan, maaari mong tanungin si Conky at ang iba pa. Sinabi ni Sylvie, bagaman ang mga undead ay hindi maaaring linangin ang kapangyarihan ng kaguluhan, maaari silang matuto mula sa kanilang hininga. Sa tingin ko ito ay dapat maging kapaki-pakinabang. Kinuha ni Ching Jun ang libro, nakaramdam ng hiya at gumalaw, salamat. Captain. Busy pa rin si Sylvie sa account ni Ye Fan, kaya hindi na siya nagsalita pa. Kinuha si Kun Chi at iba pa at naunang umalis. Tumingin si Ye Fan kay Ching Jun na may kalahating ngiti, at nagtanong, malalim ba ang sugat? Bahagyang sinabi ni Ching Jun, hindi mahalaga kung ito ay malalim o hindi ito masakit, at hindi ito mamamatay. Tulong. Umiling si Ching Jun sa gilid, nagkamali ako, syempre hindi ako tinulungan ni Mr. Ye. Hey! Kahit sinabi mo iyan, parang may hinanakit sa tono mo, nakangiting sabi ni Ye Fan. Hindi naman. Seryosong sagot ni Ching Jun, at napaatras pabalik sa quadra. Bigla, gamit ang magaan na kamay, kinuha ni Ye Fan ang libro para sa pagsasanay ng Chi. Mr. Ye, anong ginagawa mo? Si Ching Jun ay nababalisa. Kinuha ni Ye Fan ang libro, binaliktad ito ng casual, at sinabing, walang silbi ito sa iyo. Para kang bowl ang tumutulo. Kahit paano mo palakihin, sayang lang ang oras. Paakyat sa langit kaya. Ang aklat na ito, hindi na kailangang basahin ito. Puno ng pait ang mukha ni Ching Jun, gusto ko lang ipaghiganti ang aking ama. Talaga, wala na bang pagkakataon? Kahit na ang sirang bola ay hindi makatalbog sa langit, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ka na makakatama sa lupa. Nakangiting sabi ni Ye Fan. Mukhang naguguluhan si Ching Jun, ano ang ibig mong sabihin? Tuturuan kita ng isang set ng mga galaw. Hanggat handa kang magsanay, tiyak na lalakas ka, ngunit kung gaano ka katatag ay nakasalalay sa iyong sariling pagsisikap. Talaga. Hindi ka panipaniwala ang pakiramdam ni Ching Jun, mayroon bang ganitong paraan ng paglilinang? Maniwala ka man o hindi, sabi ni Ye Fan. Hindi na nagsalita pa si Ching Jun, at lumuhad sa lupa, gusto kong sambahin si Mr. Ye bilang isang guro. Mabilis siyang tinulungan ni Ye Fan at sinabing, hindi na kailangang maging guro, mayroon akong mataas na mga kinakailangan para sa mga apprentice. Hindi mo pa naaabot ang threshold. Kung ganoon, bakit mo ako tinuruan ng iyong mga kasanayan? Tanong ni Ching Jun sa gilid. Sa totoo lang, sa unang pagkakataon na nakita kita, naramdaman ko na ang iyong undead na katawan ay angkop na angkop para sa aking pamamaraan ng paglilinang. Ang iyong katawan ay sobrang pasensya, hindi ka nakakaramdam ng sakit, hindi mo na kailangan pang matulog,
ang iyong katawan ay parang isang makina na hindi tumitigil sa paggana ay parang isang makina. Sinabi ni Yefan nang may labis na interes, maaari mong gamitin ito bilang isang eksperimento, ngunit nasa iyo ang pagpapasya kung gusto mong maging pang-eksperimentong produkto na ito. Ako. Xingjun ang tagiliran ay hindi nag-alinlangan, at sinabi na may nagbabagang mga mata, hanggat kaya kong maging mas malakas, handa akong subukan ng anuman. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Yefan, at ipinasa sa eksena ang isang pinasimpleng bersyon ng nakatutuwang sayaw. Gilid ng Qingjun. Bagamat ang gilid ng katawan ni Qingjun ay mas malakas kaysa sa mga ordinaryong tao, ang buong bersyon ng Mad Demon Ranwo ay medyo malayo pa rin sa kanya. Nilalayo ni Yefan na makita muna kung ano ang magagawa ng batang ito sa pinasimpleng bersyon, at pagkatapos ay isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Noong gabing iyon, nag-host si Wu Hengtong ng isang piging sa bahay at inaliw ang mga tao ng Yinho. Natural na lumahok din si Yefan, at nag-toast din si Wu Hengtong at nagpasalamat sa kanya para sa Wanying Tower. Gayunpaman, si Han Yinseng, na nakaupo sa parehong mesa, ay tila hindi masaya at hindi masaya mula simula hanggang wakas. Bago kumagat ng ilang kagat, sinabi ni Han Yinseng na pagod siya at bumalik sa kanyang silid upang magpahinga. Inakala lang ni Wu Hengtong at ng iba pa na pagod siya dahil sa Dang Liushoy, kaya wala silang pakialam. Si Yefan lang ang nakaintindi sa nangyari. Ngunit hindi naman siya binata kung tutuusin, at marami na siyang naranasan para sa ganitong uri ng anak na lalaki at babae. Alam niya na pagkaraan ng ilang sandali, natural na makakala si Han Yinseng sa kanyang buhol at yayakapin ang hinaharap. Nang matapos ang piging, sinenyasan ni Wu Yanshu si Yefan na pumunta sa likod bahay para makipag-chat. Ano ang problema, Miss Wu, dapat kang maging abala sa pag-aayos ng iyong mga paksa at pakikipag-chat sa akin. Nakangiting tanong ni Yefan. Malapit na ang papel, at hinihintay ko lang na may hatid. Hinahanap kita. May balita ako na baka interesado ka. Ibinenta ni Wu Yanshu si Guanzi. Anong balita? Tanong ni Yefan. Ang bibliograpya ni Wu Yan ay nagsiwalat ng mapaglarong tingin, at sinabi sa mahinang boses, ang iyong pangarap na manliligaw, ang Diyosa ng kapalaran, ay pupunta kay Bang para sa plating. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.